Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2291300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naupo si Mateo at nakipagdebate tungkol sa daw kasama ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Nakinig ang grupo ng mga disipulo sa tabi na parang hindi nila lubos na naintindihan. Kabilang sa kanila, may ilan na matagal nang nasa pinakamataas na kapangyarihan ng Deva Realm at nakarating na rin sa ganap na pagkumpleto ng Ancestor Realm sa alchemy. Ngunit kung hindi gagawin ang hakbang ng pagpino ng isang tableta ng Dao, hindi kailanman makakasali ang isang tao sa talakayan ng dalawang tao. Natuklasan nila na ang mga bagay na pinagdedebatihan ni na Master at Mateo ay lumampas na sa kanilang pangunawa at umabot na sa ibang antas. Ang mga tabletang panggamot ay naiiba sa ibang mga kasanayan sa paglilinang. Ito ay isang Dao na may mga gamot na espiritu bilang pundasyon, at kailangan itong ipahayag sa pamamagitan ng mga partikular na materyales. Bukod pa rito, ang mga gamot na ginagamit sa espiritu ng langit at lupa ay may magkaibang katangian. Masasabing ito ay sumasaklaw sa lahat. Para sa karamihan ng mga alchemist, ang kanilang pill refinement ay natigil lahat sa material na antas. Ang landas na ito ay lalong mahirap na umalis mula sa metapisikal at maabot ang antas ng Dao. Pagdating sa antas na ito, ang lahat ay tungkol sa pag-unawa sa mga gamot na pang-spirit sa antas ng Dao. Ang pananaw ay ibang-iba. Ang pangunawa ng 11 disipulo ay mula sa simula hanggang sa katapusan. Pero ang pagkakaintindi ni na Mateo at ng Sacred Ancestor High Priest ay mula sa simula hanggang sa katapusan. Isa itong kahangahangang tanawin mula sa isang mataas na lugar. Kahit hindi naman talaga sila matayog sa tuktok, hindi ito ang taas na kayang maabot ng isang karaniwang tao. Unti-unti, sa itaas ng bundok ng balahibo, umalangaw-ngaw ang himig ng Dao, walang humpay na nananatili. Sa buong bundok ng balahibo, umalangaw-ngaw dito ang nagtatagal na alindog ni Dao. Kahit hindi lubos na naunawaan ng 11 disipulo ang mga bagay-bagay, ang kanilang lakas ay nakatayo rin sa tugatog ng mortal na kaharian. Ang ganitong antas ng debate tungkol sa Dao ay natural na nakatulong ng malaki sa kanila. Hahaha. Napakagaling. Talagang napakagaling. Mateo, ang iyong pananaw ay talagang nagbigay daan sa emperador na ito na maliwanagan kaagad. Sabi ni Wing habang tumatawa ng malakas. Ngumiti si Mateo at sinabing, gayon din, ang mga magagandang ideya ng Senior Sacred Ancestor ay nagbigay daan sa Crosswell na ito na magkaroon din ng pakiramdam na naliwanagan. Biglang pinigilan ni Wing ang kanyang ekspresyon at seryosong sinabi, Mateo, kahit na napakabata pa ng iyong Dao, naipakita na nito ang kanyang katalasan. Hanggat patuloy kang naglalakad ng buong lakad, maaari kang maglakad ng mas malayo pa kaysa sa akin at sa Medicine Ancestor. Sa ganitong yugto ng debate tungkol kay Dao, wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa puso ni Wing. Ang lalim ng pag-unawa ni Mateo sa alchemy Dao, ang matalas na pananaw niya, lahat ng ito ay hindi katulad ng dapat taglayin ng isang baguhang bata, bagkus ay tila isa siyang eksperto na may malalim na akumulasyon. Kahit na makatuwiran naman ito, natuklasan niya na minamaliit pa rin niya si Mateo. Lalo na nang binanggit ni Mateo ang kanyang 60 taon ng Dao Enlightenment, kung saan natipon niya ang asensya ng napakaraming alchemy Daos, na siyang dahilan kung bakit siya lubusang nahubog muli. Kadalasan, ang ilan sa mga kaisipang sinabi ni Mateo ay pawang mga bagay na hindi niya naisip noon. Sa murang edad, kaya na niyang magkaroon ng ganito kalalim na mga pananaw, na sadyang hindi ka panipaniwala. Ngumiti si Mateo at sinabing, kailangang kainin ang mga pagkain ng kaunti, simula nang maunawaan ko ang pinagmulan ng alchemy Dao, tila bumagal ang aking pag-unlad sa alchemy Dao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang bawat isa sa mga disipulo ay nagpakita ng kakaibang tingin. Masyadong mapagpanggap ang mga salitang ito. Ang ibang mga taong nagsasanay ng alchemy Dao, alin ang hindi nakapagkalkula sa loob ng 10,000 taon. Ang mahigit 2,000 taon mong kaliwanagan sa Dao ay nalampasan na ang milyon-milyong taon ng pag-unawa ng ibang tao, hindi ka pa rin nasiyahan. Ang pinakamahirap na bagay sa alchemy Dao ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng pinagmulan sa hakbang na ito. Binuksan na ng baliw na to ang gate tapos nagreklamo pa siya na ang bagal daw. Tumawa ng malakas si Wing nang marinig iyon at sinabing, ikaw na punk, kung sinabi mo ang mga salitang ito sa Feather Mountain, ayos lang.
Kung lalabas ka at sasabihin mo, malamang malulunod ka sa laway. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa pagkakataong ito, pumunta ako para makipaglaban sa mga pinakamagaling na manlalaro ng Heavenspan World. Hindi ko lang alam kung babawasan ng taong iyon ang sarili niya at makikipagtagisan sa akin, sa junior na ito. Ngumiti si Wing at sinabing, depende iyan sa kakayahan mo, kung mapipilit mo ba siyang palabasin o hindi. Pero huwag mo ring masyadong minamaliit ang mga bayani ng mundo. Ang Heavenspan World na ito ay hindi lamang isang medicine ancestor at isang sacred ancestor high priest. Bagamat kakaunti ang mga taong nakakaintindi ng alchemy daw source, hindi rin naman sa wala talaga. Tumango si Mateo at sinabing, Senior, makakaasa ka, may ideya si Crosswell na ito sa puso ko. Tumango si Wing at sinabing, Man, natural lang na nakakaramdam ako ng kumpiyansa sa iyo. Kung madali kang magalit at may personalidad na hindi alam ang tamang paraan ng pagkilos, hindi ka rin magkakaroon ngayon. Dahil malapit nang matapos ang debate tungkol sa daw ng dalawang tao, malaking tulong ang natanggap ng magkabilang panig. Sa simula, magulo lang ang isip ni Mateo tungkol sa mga table task ni Dao. Ngunit ang debate ni Wing tungkol kay Dao ay nagbukas ng isa pang pinto para kay Mateo. Sapat na ang mga bagay na ito para matunon niya ng ilang panahon. Pagkatapos mag-usap tungkol dito, ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig at nagtanong ng may kuryosidad, Senior, maaari ba akong maglakas loob na magtanong kung ano ang iyong kaharian? Patungo sa paghahati ng kaharian sa itaas ng Dave Realm, hindi malinaw kay Mateo ang tungkol dito. Nang makita si Wing sa pagkakataong ito, natural lang na kailangan niyang lutisin ang mga pagdududa sa kanyang puso. Ngumiti si Wing at sinabing, ang emperador na ito ay nalampasan na ang 4 na Blight Tribulations, at siya na ang Dave 4th Blight Realm. Gulat na sabi ni Mateo, sa lakas ng senior, Dave 4th Blight ka lang ba? Tumawa si Wing nang may pag-aalinlangan at sinabing, ang Dave Blight Tribulation ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Habang papalayo, mas nakakatakot. Ang mga powerhouse ng Dave Realm ay nagkakamit ng buhay na walang hanggan at nilalabag ang Heavenly Dao, na nagre-resulta sa pagpapadala ng Heavenly Dao ng mga Blight Tribulation. Ang layunin ay pumatay ng mga martial artist. Sa makatuwid, maraming tao ang maaaring malampasan ang unang Blight Tribulation, pangalawang Blight Tribulation, ngunit pagkatapos ng ikatlong pagkakataon, napakakaunti na. Kahit ang Medicine Ancestor ay 4th Blight Realm lamang, iyon lang. Naguguluhan ang isip ni Mateo. Lumalabas na ang pagkakaroon ng Blight Tribulation ay may ganitong layunin. Palagi niyang iniisip na sina Wing at Medicine Ancestor ay parehong may pinakamataas na kapangyarihan sa ilalim ni Dave 5th Blight. Hindi niya inaasahan na sila ay isa lamang palang 4th Blight. Ito. Kung gayon, gaano nga ba kalakas ang mga powerhouse ng Dave 5th Blight? Kaya ba nilang kalabanan ang mga Dao Ancestors? Tanong ni Mateo. Umiling si Wing at sinabing, kinokontrol ng mga ninuno ng Dao ang mga patakaran sa isang rehiyon. Ibinibigay iyon ng Heavenly Dao. Kahit na malampasan na nila ang Dave 5th Blight, imposible pa ring maging katapat nila. Siyempre, sa mga Dave 5th Blight, mayroon pa ring ilang mga nilalang na lubhang nakakatakot. Ang kanilang lakas ay maaaring napakalayo kumpara sa mga ninuno ng Dao. Gulat na sabi ni Mateo, mayroon pa rin palang ganitong uri ng powerhouse. Alam ba ni Senior kung aling powerhouse sa Heavenspan World ang may ganitong lakas? Ngumiti si Wing at sinabing, alam ng emperador na ito na maganda ang relasyon ninyo sa pamilyang Jian. Ang ninuno ng pamilyang Jian, ang Heavenly Emperor Profound Secrets, ay isang nakakatakot na nilalang. Ang kasalukuyang Dave 4th Blight, ang mga powerhouse ng 5th Blight, ay unti-unting ipinanganak pagkatapos ng Doomsday Battle. Pero narinig ko na ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay isang matandang halimaw na nakaligtas mula sa nakaraang panahon, ang kanyang lakas ay hindi maarak. Siyempre, wala pang nakakita sa kanya na kumilos noon. Kung tungkol sa kung kaya ba talaga niyang kalabanan ang mga Dao Ancestors, walang paraan para malaman. Nanlamig si Mateo habang pinapakinggan ito. Sa kanyang pagkakaintindi, ang Heavenly Emperor Profound Secrets, Medicine Ancestor, at Sacred Ancestor High Priest ay dapat na nasa parehong antas ng mga nilalang. Sino ang mag-aakala na siya pala ay talagang nakakatakot? Kumilos puso ni Mateo at sinabi niya, kung gayon. Alam ba ni Senior ang pagkakaroon ng banal na lahi?
Tumango si Wing at sinabing, narinig ko na, pero hindi ko alam ang mga detalye. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, alam ba ni Senior na malapit nang dumating ang bagong Doomsday Battle? Ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno, na laging kalmado at kalmado, ay sa wakas ay nagbago ang kanyang kutis. Gulat niyang sinabi, mayroon pa rin palang ganoong bagay. Paano mo nalaman? Ikinwento ni Mateo ang mga pangyayari sa Abyss World at sa banal na lahi, dahilan para magkaroon ng malungkot na ekspresyon ang lahat ng naroon pagkatapos makinig. Isang di nakikitang presyon ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Senior, ang banal na lahi ay naghanda para sa isang panahon. Tiyak na babagsak sila sa atin na parang 1 toneladang ledrilyo sa pagkakataong ito. Kailangan pa ring mag-ingat ng maaga ang sacrificial temple. Sabi ni Mateo. Humugot ng malalim na buntong hininga si Wing at sinabing, labanan sa araw ng paghuhukom. Isa na naman ba itong simsare? Hindi nakakapagtaka na hindi ako mapakali nitong mga nakaraang araw. Lumalabas na ito pala ang dahilan. 2,272. Nanatili si Mateo sa Feather Mountain, nag-retreat para pag-isipan ang mga natamo sa mga araw na ito. Ang pagpapalitan ng mga bagay na natutunan niya sa isang nangungunang awtoridad tulad ni Wing, aaminin niya, ito ay isang nakakapagod na bagay na gawin sa mental at pisikal na aspeto. Kahit na may kakayahan si Mateo, hindi pa rin ito madaling unawain. Matapos makapasok si Heavenly Emperor Just Bright sa Cloudheart Realm, isinama niya ang Old Drunkard sa Cloudheart City upang mangolekta ng mga gamot na pang-spirit. Ang Cloudheart City ang naging punong abala ng Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito, at hindi mabilang ang mga gamot na nakalap. Ang mga gamot na nasa ranggong ika-8 antas ay hindi karaniwang makikita sa mga lansangan. Kahit sa Cloudheart Realm, hindi rin ito mabibili ayon sa gusto nila. Bukod pa rito, ang mga spirit medicine ng 9 Refinements Cloud Heaven Pill ay kabilang din sa mga high-end na spirit medicine sa rank 8. Natural lang na kailangan ng malaking pagsisikap para mabili ang mga ito. Nang pumunta ang matandang Lasenggo sa ganitong uri ng sagradong lugar, natural lang na gusto niya itong maranasan. Kaya naman, sumama siya kay Just Bright. Pagkalipas ng kalahating buwan, lumabas si Mateo sa pag-iisa at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan ng Great Tao. Gayunpaman, maraming bagay ang naunawaan sa pagkakataong ito na masyadong malalim. Hindi rin lubusang naunawaan ni Mateo ang mga ito sa ngayon at maaari lamang niya itong itabi para unti-unting matuno sa ibang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang debate tungkol sa Tao ay nagbigay daan din kay Mateo upang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa Medicine Ancestor at Sacred Ancestor, ang kalakasan ng mga nilalang na ito. Ang kanilang lakas sa alchemy ay tunay ngang nagparamdam sa mga tao na parang nakakita sila ng isang malaking bundok. Mahigit 1 buwan nang wala sina Mateo, Senior Just Bright at Old Drunkard, at hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Walang mangyayari, di ba? Nag-aalalang sabi ni Queenie. Nagmukhang kakaiba si Mateo at sinabing, hindi ka pa bumabalik hanggang ngayon. Baka may nangyari talaga. Pero makakaasa ka, alam nilang mga tao ko sina Just Bright at Old Drunkard. Kaya hindi nila sasaktan ang buhay nila. Hindi pa humihinto ang boses ng may marinig na boses mula sa labas. Humihiling si Long Winter ng Great Melancholy Realm ng isang pakikipagkita kay Second Sage. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, alam mo, hindi ba't nanggaling yun? Sa tingin mo may isang taong hindi kayang tiisin ang kalungkutan, at gustong hamanin ako. Kumislap ang magagandang mata ni Queenie, at tumataas ang pagmamalaki sa kanyang puso. Ito ang lalaking kinagigiliwan niya, isang lalaking nakatayo na sa tuktok ng mundong ito na may saklaw ng langit. Nang makita ni Heavenly Emperor Long Winter si Mateo, nakaramdam siya ng pagkagulat sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang pangalawang sage na ang katanyagan ay yumanig sa mundo ng alchemy ay talagang napakabata pa. Pero hindi nagtagal, humupa ang tibok ng puso niya. Sa sobrang batang-bata niya, paano kaya siya magiging kapareha ng kanyang young master? Tila halos may kinikilingan ang mga chismis sa labas ng mundo tungkol sa kung sino ang second sage. Habang iniisip ang titulong ito, agad na nabawasan ng malaki ang paghanga niya kay second sage. Para sa akin. Malamig na sabi ni Mateo.
Tumayo si Longwinter na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran at malamig na sinabi, nagpapadala si Longwinter ng mensahe para sa Batang Panginoon. Ang Batang Panginoon ng aking pamilya ay ang disipulo ng Heavenly Emperor si Yanyi ng Great Melancholy Realm, si Atlas. Naniniwala akong narinig na siya ng palawang sage. Naguguluhan na sabi ni Mateo, pasensya na, hindi ko talaga siya narinig noon. Sikat ba talaga ang Heavenly Emperor si Yanyi ng Great Melancholy Realm? Natigilan si Longwinter. Agad siyang nagalit ng husto at sinabi sa isang seryosong boses, ang ating dakilang kaharian ng kadiliman ay ang banal na lupain ng alchemy ng Heavenspan World na nangunguna sa listahan, ngunit nagkukunwari ka pa ring hindi mo ito narinig. Sa sinabi mo, maaaring tanggapin ng emperador na ito na pinupukaw mo ang dakilang kaharian ng kadiliman. Ibinuko ni Mateo ang kanyang dalawang kamay at walang imak na sinabi, ang ibig sabihin ng hindi pa naririnig noon ay hindi pa naririnig noon. Hindi mo ako maaaring magpanggap na narinig ko na iyon, di ba? Hindi niya talaga narinig ang tungkol sa Great Melancholy Realm noon. Kahit ang Cloudheart Realm, kamakailan lang niya ito narinig. Kung tungkol naman sa kung ano man ang Heavenly Emperor si Yanyi, natural lang na hindi pa niya ito naririnig noon. Simula nang pumasok sa Heavenspan World, ang pag-unawa ni Mateo sa mundo ng alchemy ay limitado lamang sa Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest. Hindi niya talaga masyadong binigyang pansin ang ibang mga banal na lupain ng alchemy. Galit na sinabi ni Heavenly Emperor Longwinter, napakagaling. Ayon sa sinabi ng pangalawang sage, tiyak na ipapaalam ito ni Longwinter kay Lord Yanyi. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, ikaw ang bahala. Kaya nandito ka para hanapin ako. Malungkot na sabi ni Longwinter, nakasalubong ng dalawang tagasunod ni Second Sage ang Batang Panginoon ng pamilya ko sa lungsod at nahuli na namin sila. Kung nais silang tabyusin ni Second Sage, mangyaring personal na pumunta sa Cloudheart City. Akala ni Longwinter noong una ay magagalit si Mateo pagkatapos marinig ito at aakusahan siya. Sino ang mag-aakala na basta na lang si Mateo at saka sinabing, Terra na. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng pinto. Natuklasan ni Longwinter na ang lahat ng mga dahilan na inihanda niya ay walang silbi. Si Mateo nga pala ang pangalawang sage ng Sacrificial Temple, ang kanyang katayuan ay katumbas ng pangalawang figure ng iba't ibang banal na lupain. Siya ay pambihira. Kung gusto nilang maghanap ng gulo kay Mateo, natural lang na kailangan nilang mag-aral ng mabuti. Pero sino ang mag-aakala na ang lalaking ito ay hindi naglalaro ng baraha ayon sa normal na estilo, na siyang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay sumusuntok siya sa bakanteng espasyo. Bumalik lamang sa kanyang katinoan si Longwinter pagkaraan ng ilang sandali at dali-daling sumunod. Bulag. Ang mga gamot natin sa espirito, nang ahas ka ring agawin ang mga ito. Talunin mo. Bugbugin mo ako ng mabagsik. Mababang alipors, kung hindi ka tatamaan, hindi mo malalaman ang kalawakan ng langit at lupa. Marihing sabi ni Atlas. Sa tabi, isang gwapong binata ang nagsabi, Huho, kapatid na Atlas, bakit ka nagagalit sa dalawang hamak na alipors? Pagdating ng kanilang Panginoon, hanapin natin muli ang hustisya. Sabi ng isa pang binata, hindi ko talaga inaasahan na ganito kataas ang kasikatan ni Second Sage, pero hindi niya pala kayang pamahalaan ang mga nasasakupan niya. Nakakahiya. Sa abalang lungsod, sina Heavenly Emperor Just Bright at ang matandang lasinggero ay nakabitin ng patiwarik sa isang patungan, ang kanilang mga katawan ay puno ng mga marka ng letigo, at mukhang napakasama. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Natural na ligtas ang buhay ng 2 taong ito. Pero ang paggawa nito ay malinaw na pagpapahiya sa kanya, pagsampal sa kanyang mukha. Bagamat makapangyarihan si Heavenly Emperor Just Bright, paanong ang ganitong uri ng pinakamataas na banal na lupain ng Great Melancholy Realm ay kulang sa mga powerhouse ng Ninth Firmament Heavenly Emperor. Si Heavenly Emperor Longwinter mismo ay isang makapangyarihang eksperto ng Ninth Firmament Heavenly Emperor. Lumapit si Longwinter kay Atlas at Yumoko, Young Master, nandito na ang pangalawang sage. Sunod-sunod na tumingin ang ilang binata kay Mateo. Nang makita ang batang mukha ni Mateo, nakaramdam sila ng paghamak sa kanilang mga puso. Ito ba ang sikat na pangalawang sage? Huho,
Itong dalawang tauhan mo ay masyadong masungit. Ang Heavenly Sunflower na kinagigiliwan ng batang Panginoon na ito, ay nangahas pang ang agawin. Hindi nagbigay ang batang Panginoon na ito at nangahas pa nga silang insultuhan ako gamit ang mga salita. Wala nang ibang pagpipilian. Ang batang Panginoon na ito ay makakatulong lamang sa iyo na disiplinahin sila, tumingin si Atlas kay Mateo at natatawang sabi. Nang makita ni Heavenly Emperor Just Bright si Mateo, nahiya ang itsura niya. Ang Heavenly Sunflower ay isang pangunahing sangkap ng Nine Refinements Cloud Heaven Peel. Naglakad-lakad siya sa buong Cloudheart City at sa wakas ay natagpuan niya ito sa isang tindahan ng gamot. Pero pagpasok niya pa lang, ang Heavenly Sunflower ay binili na nina Atlas at mga kasama. Bahagyang nabalisa ang kanyang puso at dali-daling hinanap si Atlas at ang mga kasama nito, gusto niya itong bilhin. Labis na hinahamak ni na Atlas at ng kanyang mga kasama ang Emperador Just Bright sa langit gamit ang kanilang mga salita. Malalim ang intensyon ng pang-aasar. Gayunpaman, nakita ni Heavenly Emperor Just Bright na hindi malakas si Atlas at ang kanyang mga kasama. Dagdag pa rito, hindi naman masyadong magarbo ang mga damit na suot nila, kaya minamaliit niya ang mga ito. Sa ilang palitan ng salita, biglang nagalit ng husto si Heavenly Emperor Just Bright at aalagaan na sana ang ilang taong si Atlas. Sino ang mag-aakala na sa oras na ito, maraming malalakas na makapangyarihang nilalang ang biglang sumulpot, na pumihil sa kanya ng sabay-sabay. Noon lamang isiniwalat ni na Atlas at ng iba pa ang kanilang mga pagkakakilanlan, na ikinatakot ni Heavenly Emperor Just Bright. Bawat isa sa iilang taong ito ay may magagandang pinagmulan, sila ang mga nangungunang disipulo ng Alchemy Holy Lands ng Heavenspan World. Kahit gaano pa siya katanga, naiintindihan niya rin. Nahuli siya sa pangingisda. Ang iilang taong ito ay nagpanggap na baboy para kumain ng tigre, sinadyang mangakit sa kanya. Hindi nakakapagtaka na nilaybot niya ang buong Cloudheart City at hindi pa rin niya mabili ang Heavenly Sunflower. 2,273. Siya ang maalamat na pangalawang sage. Mukhang napaka-ordinaryo lang. Oo, napakabata pa niya, ano kaya siya kalakas? Mukhang hindi akma ang pangalan sa katotohanan. Maaaring napakatalino lang talaga ni Second Sage. Kaya nga pinahahalagahan siya ng Sacred Ancestor High Priest. Ang kasikatan ni Mateo ay matagal nang umaalingaw-ngaw na parang dagandong ng kulog sa mundo ng alchemy. Masyadong mataas ang inaasahan ng lahat sa kanya. Gaya ng kasabihan, ang makilala ang isang tao sa pamamagitan ng reputasyon ay hindi kasing sarap ng pagkikita ng harapan. Ang pakiramdam na ibinibigay ng hitsura ni Mateo sa mga tao ay hindi ito mapagkakatiwalaan. Kahit ang isang walang kapantay na henyo tulad ni Atlas ay ginugol din ng mahigit 100,000 taon sa paglinang ng alchemy. Isang henyo sa alchemy na kasing edad ni Atlas, noong una ay imposibleng kilalanin si Heavenly Emperor Siani bilang master. Ang mga banal na lupain ng alchemy na ito ay matagal nang may mga disipulo na kumakalat na parang mga sanga at dahon, kasama ang mga estudyante sa buong mundo. Gumawa ng exception si Emperador Siani sa langit upang tanggapin si Atlas bilang isang disipulo. Makikita kung gaano kakilakilabot ang kanyang talento sa alchemy. Kung tungkol naman sa iilang tao sa tabi, ang kanilang talento at lakas ay hindi naman nakahihigit kay Atlas. Sa kabaligtaran, si Mateo ay mahina ng husto sa unang tingin. Hey, iniisip ko kung dapat ba tayong bigyan ng paliwanag ni Lord Second Sage o hindi. Mayabang na sabi ni Atlas. May katwiran siya. Bukod pa rito, malalim ang kanyang pinagmulan. Kaya hindi siya natatakot na baka maghanap ng mali si Mateo. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa ng marinig iyon at sinabing, paano kung insultuhan ka ng mga tagasunod ko ni Mateo? Paano kung inagaw nila ang mga gamot mo sa espiritu? Mayroon silang ganitong kwalipikasyon. Kontento ka na ba sa paliwanag na ito? Mayabang. Mapang-aping. Siya, pangalawang sage, ay hindi nagpakababa para makipaglaro sa iyo. Natigilan sina Atlas at ang iba pa nang marinig nila iyon. Pumanig sila sa katwiran at masasabing pinaghirapan nila ang pag-iisip para isaayos ito. Pero sino ang mag-aakala na hindi sumuko si Mateo, hindi naglalaro ng baraha ayon sa mga patakaran? Ngumisi si Atlas at sinabing, Kuho, kung ang pangalawang sage ay talagang may lakas ng pangalawang sage, natural na walang sino man ang maglalakas loob na pabulaanan ito. Pero mayroon ka bang ganitong lakas?
Kung wala ang lakas na ito, gusto mong gamitin ang iyong katayuan para supulan kami. Pasensya na talaga. Hindi mo rin kayang takutin ng basta-basta ang iilang pagkakakilanlan natin. May mapang uyam na tingin ang iilang tao sa kanilang mga mukha. Isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga ang nangahas ding magpanggap sa harap nila. Kahanga-hanga ba talaga si Second Sage? Mawawalan ka ng lahat ng reputasyon at reputasyon ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ba't ang dami nilang naisip na mga panlilinlang para pilitin akong kumilos? Gaya ng gusto ninyo. Tuwang-tuwa sina Atlas at ang iba pa. Inihatid ng baliw na ito ang sarili hanggang sa pintuan. Kung gayon ay hindi na ito maaaring sisihin pa sa kanila. Ang ilan sa kanila ay pawang mga disipulo na direktang nagmula sa lahi ng mga pangunahing banal na lupain, at ang kanilang mga katayuan ay pambihira. Maaaring takutin ng iba ang titulong Second Sage, ngunit hindi talaga nito sila kayang takutin. Hey! Ito mismo ang sinabi ng pangalawang Sage. Natatawang sabi ni Atlas. Malamig na sabi ni Mateo, laban sa inyo, mga nakababatang ito, noong una, ang pantas na ito ay mapanghamak na kumilos. Ngunit kung hindi mo susukon ang ilan sa inyong maliliit na kasama, marahil ay hindi maiiwasan na may ilang mga taong may tusong pag-iisip. Dahil ganoon nga, gagawin kong unang target ang ilan sa inyo. Nagpakita ng kakaibang tingin ang lahat sa kanilang mga mukha. Mga junior. Mga maliliit na bata. Parang isang senior ang ugali ng tonong ito. Taglay ang titulong pangalawang Sage, hindi na niya alam kung ano ang apelyido niya. Ngumisi si Atlas nang marinig iyon at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, ngayon, ang ilan sa atin ay makakasaksi sa lakas ng pangalawang Sage. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, ang lakas ko. Hindi pa nakikita ng mga katulad mo. Ang paglabas ng ninuno ng pamilya mo ay mas katulad nito. Ignorante. Napaka-arrogant. Hindi ko alam ang lawak ng langit at lupa. Nagalit ang mga tao nang marinig nila iyon. Ang mga salita ni Mateo ay naglalagay sa kanyang sarili sa posisyon ng mga pinakadakilang alchemist sa Heavenspan World. Napakawalandiya rin ng lalaking ito. Tila pagkatapos niyang matanggap ang titulong Second Sage, talagang labis siyang natuwa. Pero walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, sige. Kung manalo ako, hayaan mo silang dalawa at humingi ng tawad sa kanila, at pagkatapos ay ibigay sa kanila ang spirit medicine. Kung hindi, ang Crosswell na ito ay pupunta at hihingi ng paliwanag sa Medicine Ancestor. May mapahamak na tingin si Atlas habang sinasabi, sige. Kung mananalo ka laban sa amin, ano ang masama sa paghingi ng tawad? Natatakot lang ako na masira ang reputasyon mo ngayon. Hey. Gusto mo pang hanapin ang Medicine Ancestor para humingi ng paliwanag. Natatakot ako na wala kang lakas ng loob na harapin siya. Masyado mong minamaliit ang mga bayani ng mundo. Iilan sa atin ang sumunod sa ating mga Panginoon sa loob ng maraming taon at nakamit na ang malaking bahagi ng kanilang tunay na pamana, hintayin mo na lang na matalo. Hindi nagpahayag ng anumang opinyon si Mateo at malamig na sinabi, hindi mo na kailangang gawing komplikado. Kayo ang bahala sa tanong. Bawat isa ay magpino ng isang medicinal pill na magaling sila. Kung matatalo ako sa kahit sino sa inyo, ituturing ko na itong talo. Hindi seryoso si Mateo sa mga iilang lalaking ito. Masyadong mahina. Masyado lang sigurong mayabang ang dating ng mga salitang iyon para sa iba. Bawat isa sa kanila na naroon ay isang sumisikat na bituin sa mundo ng alchemy. Sila ay mga nilalang nagugulat sa mundo sa hinaharap. Walang sino man ang nangahas na tanggihan ang kanilang talento. Bukod pa rito, magkakaiba ang larangang pinagkadalubhasaan ng bawat isa sa kanila. Kahit na ito ay isang ordinaryong alchemy major power, hindi rin sila nangahas na sabihin ang mga ganoong salita. Tutal, ang mga pangunahing makapangyarihang iyon ay kakilakilabot ngunit mayroon din silang sariling mga kakulangan. Ang mga pagkukulang na ito ay hindi itinuturing na mga pagkukulang sa harap ng ilang tao. Ngunit sa harap ng isang taong tulad ni Atlas, ito ay mapapalaki ng walang hanggan. Nang marinig iyon ni Atlas, ngumiti siya ng malamig at sinabing, ito ang sinabi mo. Naiinip na sabi ni Mateo, simulan mo na ang pagtatanghal mo. Putok. Ang iilang tao ay naglabas ng mga koaling panggamot mula sa kanilang mga imbakan at aktwal na nagsimulang magpino ng mga tableta sa mga kalye. Iyan ay Xuanyuan Cauldron.
Nariyan din ang Brutal Wind Cauldron, Cloud Mist Cauldron. Diyos ko, lahat ng ito ay mga kilalang kayamanan ng espiritu ng mga emperador sa langit. Ang mga kayamanang ito ng espiritu ng emperador sa langit ay mga koaling panggamot na ginamit ni Emperador Xianyi sa langit noon bago pa man sila sumikat. Hindi ko inaasahan na naipasa pala ang mga ito sa kanila. Dahil sa mga mahahalagang koaling ito, tiyak na tataas pa ang kalidad ng mga gamot. Hey, gusto kong makita kung paano lilinisin ni Second Sage ang kalat. Malinaw na nakamit ng iilang disipulong ito ang pagsang-ayon ng kanilang mga nakatatanda, na nagbigay sa kanila ng mahahalagang kaldero na nagbigay kilala sa kanilang sarili noon. Gamit ang mahahalagang koaling ito, ang kanilang lakas ay maihahalin tulad sa pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa oras na ito, marami-rami na ang mga taong naghihintay para manood ng biro. Maaaring napakatalino ng pangalawang sage, ngunit masyado siyang mayabang, ang mga batang Panginoong ito na naroon ay hindi mga ordinaryong tao. Nag-usap ng kaunti sina Atlas at ang iba pa, ang bawat sulok ng kanilang mga labi ay nagpapakita ng isang mayabang na tingin. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, nakaramdam sila ng takot at kabalisa. Tiyak na magbibigay ng mahirap na problema ang mga lalaking ito kay Mateo. Pangalawang sage, ang medicinal pill na aking pinipino ay ang 7 Treasures Blood Kong Ilang Pill. Bantayan mong mabuti. Tumawa ng malamig si Atlas, sabay padala ng sunod-sunod na spirit medicine sa medicinal cauldron. Sabi ng isa pa kay Mateo nang may malamig na ngiti, pangalawang sage, ang pinipino ko ay ang 9 Apertures Heavenly Dust Pill, bantayan mong mabuti. Pangalawang sage, ang pinipino ko ay ang Xingyi Imperial Extreme Pill. Ang panig na ito ni Atlas ay may kabuoang 5 tao. Sa bawat pagbanggit nila ng pangalan ng isang medicinal pill, ang mga mukha ng mga tao sa gilid ay medyo nagiging gulat. Ang mga gamot na ito ay masyadong mahirap unawain. Hindi lamang sila malabo, kundi napakataas din ang kahirapan sa pagpino. Ang 5 uri ng mga gamot ay masasabing 5 sukdulan. Imposibleng maging bihasa ang mga ordinaryong alchemist sa 5 uri ng medicinal pills na ito ng sabay-sabay. Kahit pa mapino pa sila ni Mateo, imposibleng malampasan pa ng kalidad ng mga medicinal pills ang 5 taong ito ng sabay-sabay. Hey, ang saya naman nito ngayon. Ito ang kabayaran ng pagmamaliit sa mga direktang disipulo ng Alchemy Holy Lands. Ang kabayaran ay ang pagkawala ng lahat ng katayuan at reputasyon. Kahit ano paman, hindi rin maglalakas loob na tanggapin ni Second Sage ang ganitong uri ng hamon, katumbas ito ng paghahanap ng pang-aabuso. Sunod-sunod na umiling ang lahat sa paligid. 2,274. 5 tao mula kay Atlas ang karapat-dapat na maging mga disipulo ng mga makapangyarihang ninuno. Sa sandaling gumawa sila ng kanilang mga galaw, ang momentum ay kahanga-hanga. 5 makapangyarihang aura ang pumailan lang sa kalangitan, umaakit ng mas maraming tao na pumaligid at manood, walang humpay na mga sigaw ng pagtataka ang umaalingaw-ngaw sa mga tainga. Ang 5 taong ito ay pawang pambihira, ngunit ang kanilang mga pamamaraan ng pagpino ay ibang-iba. Ang kanilang pinipino ay kumakatawan sa 5 sukdulan, tulad ng 5 vertex ng isang pentagon. Maliban na lang kung ang lakas mo sa alchemy ay nasa sukdulan, kung hindi, ang pagnanais na manalo sa 5 tao ng sabay-sabay ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Ang mga pamamaraan ng alkemiya ay walang hanggang nagbabago, ngunit ang mga maaaring umabot sa antas ng isang ninuno, alin ang hindi dumaan sa walang katapusang pagpapatigas. Ang kanilang mga natatanging pamamaraan ay pawang may kakaibang aspeto. Kahit na 1,000 lamang nito ang natutunan ni na Atlas at ng iba pa, sapat na rin ito para laganapan ang isang rehiyon. Bukod pa rito, ang 5 taong ito ay may kanya-kanyang kalakasan. Ang mga gamot na kanilang pinagbuti ay pawang mga larangan na kanilang pinagkadalubhasaan. Bukod pa rito, ito ay napaka hindi kilala. Malinaw na napag-usapan na nilang 5 ito. Para ipahiya si Mateo. Kung pag-uusapan ng seniority, mas bata silang lahat ng isang henerasyon kay Mateo. Sa paggawa nito, walang nang-ahas na pamuna o magkomento. Ang isang makapangyarihang tulad ni Atlas ay karaniwang bihirang kumilos.
Sa sandaling kumilos siya sa oras na ito, agad niyang hinangaan ang iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas, na pumukaw ng sunod-sunod na hiyawan. Maraming tao ang nagbigay ng simpatya kay Mateo, iniisip na siguradong naloko na siya sa pagkakataong ito. Akala ko noong una, para mapahalaga si Second Sage ng Sacred Ancestor High Priest, dapat ay mayroon siyang mga aspeto na higit pa sa iba. Pero hindi ko inaasahan na isa siyang egomaniac. Ang kakayahang tanggapin bilang disipulo ng isang taong kabilang sa uri ng ninuno, sino kaya ang isang ordinaryong tao? Masyadong minamaliit ng pangalawang sage na ito ang kalaban. Hey! Kung matatalo ang Sacred Ancestor High Priest, hindi lang ang sarili niyang mukha ang mawawala sa kanya. Sasampalin din ng malakas ang mukha ng Sacred Ancestor High Priest. Sa gitna ng karamihan, dalawang figure ang nagpalitan ng tingin at ngumiti. Ang dalawang taong ito ay tiyak na si Heavenly Emperor Asher Feather at ang nakatatandang kapatid ni Tenzin na si Junifer. Si Atlas at ang iba pa ay sinulsulan mismo ni Junifer. Bagamat si Junifer ang apo mag-aaral ng Medicine Ancestor, sa totoo lang, ang seniority ng Medicine Ancestor ay kalahating henerasyon na mas mataas kahit sa iba't ibang pangunahing ninuno. Kaya naman, kahit na mas mababa ang antas ng seniority ni Junifer, maganda pa rin ang kanyang pakikipagkaibigan kay Atlas at sa iba pa. Tutal, sino ba naman ang hindi gugustuhing makuha ang pabor ng lahi ng Medicine Ancestor? Hindi siya maaaring kumilos ng personal at maaari na lamang siyang humiram ng kamay ni Atlas at ng iba pa para harapin si Mateo. Hindi niya lang inaasahan na nahulog ang loob ni Mateo dito ng ganito, na nakaisip ng paraan para makipagkompetensya sa alchemy. Sa totoo lang, sarili niya ang hinahanap-hanap nitong pang-aabuso. Gustong makita ng emperador na ito kung paano bababa mula sa entablado ang mataas na pangalawang sage sa pagkakataong ito. Sabi ni Heavenly Emperor Asher Feather kasabay ng isang malamig na tawa. Humph! Kung hindi lang dahil sa hindi ako pinayagang kumilos ni Master, kaya ko siyang patayin ng mag-isa. Isa lang siyang maliit na gago na basa pa rin ang tenga niya, talaga bang itinuturing niyang mahalaga ang sarili niya? Mapanghamak na sabi ni Junifer. Ang lahi ng Medicine Ancestor ay palaging mataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Kung ano man ang mangyari, baliwala lang si Second Sage sa paningin ni Junifer. Kung isa itong mapag-isang elder, kalimutan mo na lang. Pero, si Mateo ay isang hambog na bata. Bakit naman niya ito seseryosohin? Halos lahat ng mga tinaguriang henyo sa alchemy ng Heavenspan World ay natipon dito. Kahit na ang pangalawang sage na ito ay napakalakas, gaano pa siya kalakas sumusuway sa Diyos. Gayunpaman, Atlas at ang iba pa, ang kanilang mga kalakasan ay talagang sapat na. Malamang ay hindi pa ito nababawasan sa iyo. Papuri ni Asher Feather. Tumango si Junifer at sinabing, silang lima ay pawang mga henyo na mahirap matagpuan sa loob ng 1,000,000 taon. Kung pag-uusapan ng talento, hindi sila talaga mababa sa iilang disipulo ng Sacred Ancestor High Priest. Kahit ako ay hindi rin nangangahas na sabihin na siguradong mananalo ako, ngunit ang punk na ito ay talagang nangangahas na maging pabaya. Pero maganda rin ang ganito. Sa wakas ay nailabas ko na ang aking pagkadismaya para kay Little How. Matapos mawala ng punk na ito ang lahat ng kanyang reputasyon, dahan-dahan ko siyang haharapin. Puno ng puot ang mga mata ni Asher Feather at sinabi niya, ang kahihiyan ng pagluhod, tiyak na magbabayad ang emperador na ito ng matinding halaga. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata, ang labanang ito sa alkemiya ay nakaakit ng mas maraming atensyon ng mga tao. Mayroon ding ilang mga makapangyarihang Deverell na sumali rin. Natapos na rin ang pagpipino ni Atlas at ng iba pa. Paikliin. Malamig na sigaw ni Atlas. Nawala ang liwanag, isang banal na tableta na nasa ranggo ng ika-8 ranggo ang bagong labas mula sa Pagan. Pinunasan ni Atlas ang pawis sa kanyang noo, tumingin kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti sa kanyang mukha, kumusta, Second Sage? Maaari pa ring makapasok sa iyong mahiwagang paningin ang isang void spirit na 7 treasures blood kong ilang pil, hindi ba? Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, man, kulang pa rin yan para makita ko. Ang lakas nitong si Atlas ay maituturing nang ang napakagaling sa mga kabataan.
Sa mga tinaguriang henyo sa alchemy na nakasalamuhan ni Mateo, siya nga ay talagang kahanga-hanga. Nakakalungkot lang na si Mateo ang kalaban niya. Tungkol naman sa mga sinabi ni Mateo, natural lang na iba ang iniisip ng lahat, iniisip na nagmamalaki lang siya para sa sarili niyang kapalit. Ang 7 Treasures Blood Kong Ilang Pill ay isang rank 8 Divine Pill. Bukod pa rito, kabilang ito sa isang aberrant class sa mga rank 8 Divine Pills at napakahirap pinuhin. Para kay Atlas na mapino ang isang Void Spirit na 7 Treasures Blood Kong Ilang Pill, sapat na iyon para makita kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Kailangang malaman ng isa, para sa mga ordinaryong 8-star alchemy gods na makapagpino ng mga high-grade o superior grade na medicinal pills, ito ay kahanga-hanga na. Hindi lang pinino ni Atlas ang Divine Grade, kundi pinino rin niya ang isang Void Spirit Divine Pill. Malayong-malayo ang antas na ito sa kung ano ang maihahambing ng mga ordinaryong 8-star alchemy gods. Ang kanyang kahusayan ay lumampas na sa imahinasyon ng lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad itong nagdulot ng matinding sensasyon, mga sigaw ng bulalas na tumataas at bumababa na parang mga alon. Sa gitna ng karamihan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumigaw, "Master Atlas, iniisip ko kung ibinebenta mo ba itong 7 Treasures Blood Kong Ilang Pill o hindi. Ako si Magnus ng 7-star establishment. Handa akong bilhin ang medicinal pill na ito kasama ang 1 bilyong superior grade Divine Essence Stones." May isa pang nagsabi sa malinaw na boses, "Hey, 1 bilyon at gusto mong bumili ng Void Spirit na 7 Treasures Blood Kong Ilang Pill. Ako, si Master Atlas, ang Bright Mirror Pavilions Boan, ay nag-aalok ng 2 bilyon. Mag-aalok ako ng 2.5 bilyon. Hindi umatras si Magnus kahit kaunti. Mag-aalok ako ng 3 bilyon. Sabi ulit ni Boan. Ikaw. Namula ang ekspresyon ni Magnus, hindi na niya kayang tiisin ang kapalit na ito. Habang si Boan ay may pagmamalaking ekspresyon sa kanyang mukha. May kanya-kanyang bilog ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor Realm. Ang mga rank 8 Divine Pills ay hindi talaga ikakalat sa secular na mundo. Malakas ang loob ni Heavenly Emperor Myriad Treasure, ngunit ang ginagawa niya ay para lamang sa mga mortal. Pero sina Magnus at Boan, ang dalawang iyon ay tunay na mga pangunahing kapangyarihan ng isang rehiyon, mga makapangyarihang tao na humahawak sa mga gawain ng mga emperador sa langit. Nanatili si Atlas sa kanyang kahinahunan, pinapanood ang 2 taong naglalaban-laban. Sa pagkakataong ito lamang siyang ngumiti at sinabing, "Hindi ba kayo maghihintay? Mayroon pa ring pangalawang sage dito." Dahil mayroon siyang titulong pangalawang sage, naniniwala ako na ang gradong pinino niya ay dapat na mas mataas kaysa sa akin. Sumulyap si Bowen kay Mateo at may paghamak na sinabi, "Base lang ba sa kanya? Hindi pa nga lubusang lumaki ang buhok niya." Kahit nakamangha-mangha ang kanyang talento, imposible ring pinuhin ang ganitong kataas-taasang kalidad ng mga gamot. Hey, pangalawang sage. Talagang nakakatuwa ang mga tao. Sumulyap din si Mateo sa kanya, naalala ang taong ito. Wala siyang intensyong maghanap ng gulo kahit kanino. Pero ang ganitong klaseng gago ay natural lang na ay dadagdag niya sa blacklist. Anong tinitingnan? Hindi kumbinsido. Kung kahit ang isang hambog na batang tulad mo ay maaaring maging second sage, hindi ba magiging santo si Master Atlas? Para makuha ang medicinal pill, ginawa rin ni Boan lahat, direktang inapakan si Mateo para purihin si Atlas. Nang masaksihan ang 5 katao ni Atlas, wala nang sinuman sa mga naroroon ang nakaisip na mananalo si Mateo. Tutal, ang lakas ni Atlas ay lumampas na sa kanilang pangunawa. Totoo nga, talagang nahuhumaling si Atlas dito, at nakangiting sinabi, "Marunong nga palang magnegosyo si Pavilion Lord Fang. Pagkatapos nito, ibebenta ko na ito sa iyo." Nang marinig ni Boan, hindi niya napigil ang matuwa ng husto at paulit-ulit na nagpasalamat. Sa wakas, binigyan pa niya si Magnus ng sulyap na parang nagpapakita ng lakas, labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. 2,275. Walang bisang Espiritu 9 Apertures Heavenly Dust Pill. Espiritu ng Kawalan Zingi Imperial Extreme Pill. Di nagtagal, isa-isa ring natapos ng 4 na iba pang tao ang pagpipino.
Kasabay ng sunod-sunod na paglabas ng mga gamot mula sa Pogen, sunod-sunod na alon ng high tide ang umugong sa paligid. Ang mga medicinal pills na pinino ng 5 taong ito ay pawang mga Void Spirit Divine Pills. Siyempre, sa kalidad, ang kay Atlas pa rin ang pinakamagaling, bahagyang naungusan ang iba ng isang ang-ang. Bukod pa rito, sa sandaling lumabas ang ilang mga gamot mula sa Pogen, binili ito ni Bowen sa mataas na presyo. Malinaw na punong-puno ang Bright Mirror Pavilion, 5 medicinal pills ang direktang nagkakahalaga sa kanya ng halos 15 bilyong superior grade Divine Essence Stones. Kailangang malaman ng isa, na ang isang superior grade Divine Essence Stone ay katumbas ng 10,000 high grade Divine Essence Stones. Ang bilang na ito ay isa ng astronomical na bilang. Gayunpaman, ang Void Spirit Divine Grade Rank 8 Divine Pills, basta't maibebenta ito, maaari siyang makagawa ng malaking pagpatay. Tutal, ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay halos hindi nagkukulang sa pera. Hanggat may magagandang medicinal pills, handa silang gastusin ang perang ito. Napakahirap lang talagang makahanap ng Rank 8 Divine Pills, wala silang mabibili kahit may pera pa sila. Pangalawang sage, ang ilan sa amin ay nagsilbing maliit na tagapagtaguyod upang ang iba ay makapag-ambag ng mas mahalaga. Ikaw naman ngayon. Dahil sa dami ng taong nanonood, hindi mo sila dapat biguan, di ba? Sabi ni Atlas nang may pagmamalaki. Sumulyap si Mateo sa kanya at sinabing, "Man, dapat ay mayroon pa ring mga gamot na pang-spiritual ang ilan sa inyo, di ba? Napakahalaga ng mga gamot na nasa ranggong ika-8 espirito, ang isang tangkay ng gamot na espirito ay tiyak na gagamitin ng husto." Malamig na ngumiti si Atlas at sinabing, "Natural lang, gusto ni Second Sage na pinuhin, natural lang na iaalay natin ito gamit ang 2 kamay." Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi ko maaaring kunin ng libre ang mga gamit ninyo. Kung hindi, pagkatapos maproseso ang mga gamot, hindi ba't sasamantalahin ninyo ito ng libre?" Ang mga gamot na pang-espiritu ay nagmula sa kanilang 5, kaya sa lohikal na pagsasalita, dapat sa kanila ang pagmamay-ari ng mga medicinal pills. Natural lang na hindi sila hahayaang mawala ng pera ng walang dahilan si Mateo. Tumawa ng may pag-aalinlangan si Atlas at sinabing, "Ibig sabihin ba noon ay bibilhin na sila ni Second Sage?" Hindi siya pinansin ni Mateo. Naglakad siya sa harap ni Magnus at malamig na sinabi, "Bayaran mo ang halagang ito, at saka mo mapapasaiyo ang mga gamot na pino. Payag ka ba o hindi?" Natigilan si Magnus, mayroon pa rin palang ganitong magandang bagay. Habang nag-aalangan siya, muling nangungutya si Bowen, "Bilasan mo at pumayag ka." Aksyon na ang pangalawang sage, tiyak na mas mataas pa ito kaysa sa Void Spirit Grade, mabuti na lang at wala ng ganitong tindahan pagkatapos dumaan sa nayo na ito. Hahaha. Pagkatapos magsalita, humagalpak ng tawa si Bowen. Kung ikukumpara sa mga tapos ng gamot, natural na hindi kalakihan ang halaga ng mga gamot na may espiritu. Ngunit napakaliit ng posibilidad na matagumpay na mapino ni Mateo ang 5 medicinal pills. Kung hindi rin mataas ang kalidad, para na rin siyang gumagawa ng isang transaksyon na nagdudulot ng pagkalugi. Gayunpaman, ang mapang-uyam ng ngiti ni Bowen ay lubos na nakapagpaantig sa kanya. Nagngingit-ngit si Magnus at sinabing may malamig na ngiti, "Kailangan ni Buddha ng insenso, at kailangan ng isang tao ng respeto sa sarili. Bibilhin ko ito. Hindi ako natatakot." Pangalawang sage, ako, si Magnus, ay tataya dito. Tumawa si Mateo at sinabing, "Napakatalinong pagpili." Tumawa ng malakas si Bowen at sinabing, "Tunay ngang panalo ang kooperasyon, kahanga-hanga, kahanga-hanga." Sa huli, gumastos si Magnus ng 1.5 bilyong superior grade Divine Essence Stones at bumili ng mga spirit medicine para sa 5 uri ng spirit medicines mula sa mga kamay ng 5 tao. Sa oras na ito, biglang bumukas ang bibig ni Atlas at sinabing, "Dahil sa katayuan ni Second Sage, natatakot ako na ang kanyang medicinal cauldron ay dapat na isang Dao artifact, tama ba? Maaari mo ba itong kunin at hayaan kaming palawakin ang aming mga abot-tanaw?" Natural lang na alam niyang walang Dao artifact si Mateo, kaya sinasadya niyang pisilin si Mateo. Paanong magiging bagay ang mga artifact ng Dao na maaaring makuha ng kahit sino?
Ang mga koaling panggamot na nasa kanila, pawang mga matataas na uri ng nilalang, lahat ay kinaiinggitan nito. Hindi matatalo sa kanila ang mataas na pangalawang sage sa isang koaling panggamot. Malamig na sabi ni Mateo, kalderong panggamot. Ano yan? Tanging basurang tulad mo lang ang magtuturing na kayamanan sa isang kalderong panggamot. Natawa si Atlas nang marinig iyon at sinabing, walang kalderong panggamot, makakagawa ka pa rin ba ng mga gamot mula sa kawalan? Si Second Sage, na karapat-dapat ngang maging Second Sage, ay nagpapalawak ng ating mga abot tanaw. Hahaha. Isang bagzo ng tawanan ang narinig mula sa lahat ng paligid. Pero sa oras na ito, gumawa ng hakbang si Mateo. Nakita lamang niya ang marahang pagtapik sa kawalan. Isang simpleng anyo ng isang malaking hanay ang kasalukuyang mabilis na iginuguhit. Habang binubuo ni Mateo ang array formation, nagpadala siya ng mga spirit medicine sa array formation, ang kanyang mga galaw ay walang kapantay ang bilis. Pabino ng formation daw Pil. Siya. Ginagamit niya talaga ang formation daw para pinoy ng rank 8 divine pills. Napakalalim ng hanay ng mga sundalo. Hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa niya. Ito. Ang 5 uri ng medicinal pills na ito ay walang record ng formation daw pill refinement. Kaya ba niya? Talagang pino-pino ang rank 8 divine pills. Matapos makaranas ng unang pagkabigla, isa-isa nang nagsimulang magduda ang lahat. Tutal, ang paggamit ng formation daw upang pinuhin ang rank 8 divine pills ay hindi rin kayang gawin ng maraming ninuno. Ang formation daw at alchemy daw ay dalawang magkaibang grade daw. Lalo na't umabot na sa rank 8 divine pill sa ganitong antas, masyadong komplikado ang grand array na kailangang gamitin. Hindi ito kayang paunlarin ng mga ordinaryong alchemist. Kaya naman, matapos makita ang pagpino ni Mateo ng mga table task gamit ang formation daw, ang unang reaksyon ng lahat ay ang pagkagulat. At ang pangalawang reaksyon ay hindi makapaniwala. Ngumisi si Atlas at sinabing, nang hihingi ng pabor sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Ang kahirapan ng 5 uri ng medicinal pills na ito ay napakataas. Bukod pa rito, ang mga ito ay lubhang hindi kilala, imposibleng gamitin ang formation daw upang pinuhin ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung ano ang pinagmulan ng formation daw. Ang tinaguriang pinagmumulan ng formation daw ay nakatayo mula sa anggulo ng pinagmulan, upang suriin ang porma sayo ng array. Kung alam mo lang ang pinagmulan ng alchemy daw at hindi mo alam ang pinagmulan ng formation daw, natural na imposibleng mapino ang mga tableta. Kung alam mo lang ang pinagmulan ng formation daw at hindi mo maintindihan ang pinagmulan ng alchemy daw, hindi mo rin ito mapipino. Gayunpaman, ilang tao sa Heavenspan World na ito ang maaaring maging katulad ni Mateo, na nakakaintindi ng dalawang dakilang kapangyarihan ng pinagmulan ng sabay. Ang porma sayo ng hanay na itinayo ni Mateo ay lalong naging komplikado. Patuloy siyang nagpadala ng mga spirit medicine sa porma sayo ng hanay upang patuloy na mapabuti. Bukod pa rito, ang mga gamot na ipinadala niya ay hindi nagmula sa 7 Treasures Blood kung ilang pill kundi tila medyo magulo at hindi sistematiko. Minsan, ang ipinapadala niya ay ang mga gamot na espiritual ng 7 Treasures Blood kung ilang pill. Sa ibang pagkakataon naman, ang ipinapadala niya ay ang mga gamot na espiritual ng Zingi Imperial Extreme Pill. Sa kabuuan, ito ay magulo. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, mas lalo silang nagpakita ng mapanghamak na tingin. Kahit na formation daw pill refinement pa ito, paano ito mapipino ng ganito? Wala lang talaga rito o doon. Tumawa ng malakas si Bowen nang makita ang sitwasyon at sinabing, hahaha. Isang magandang kailangan ng respeto sa sarili ang isang tao. Magnus, gusto kong makita kung paano mo makukuha ang respeto sa sarili mo. Sa paraan ng paggawa niya nito, ang 1.5 billion mo ay mapupunta lahat sa Imburnal. Napakawalang kwenta mong Second Sage, puro kalokohan. Namumula ang ekspresyon ni Magnus, at ang puso niya ay lubog na lubog. Bigla, pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya. Kapag ginawa ito ni Mateo ng ganito, mawawala talaga sa kanya ang lahat. Hindi lang karapat-dapat sa titulong ito ang pangalawang sage, puro kalokohan pa talaga ang ginagawa niya. Paano siya naging bulag at tumaya sa kanya?
Sa harap ng pangungutya ni Bowen, wala talaga siyang mahanap na salita para pabulaanan ito. Dahil sa kawalan ng magawa, napabuntong hininga na lamang siya at nagplanong tumalikod at umalis. Pero sa oras na ito, malapit na ring matapos ang pormasayon ni Mateo bilang daw. 5 pormasayon, magkakasunod na pormasayon. Mag-ipon ng mga tableta. Biglang sumigaw ng malakas si Mateo. Sa wakas ay nagsimulang gumana ng buo ang napakalaking pormasayon na ito. Sa isang iglap, sumikat ng husto ang liwanag. Ang nakasisilaw na liwanag na iyon ay diretsyong tumama sa kalangitan, nakasisilaw sa lahat hanggang sa hindi na nila maimulat ang kanilang mga mata. Ang nakakatakot na alon na iyon ay maririnig ng malakas sa buong Cloudheart City. Isang malaking hanay na nakapagpino ng 5 medicinal pills ng sabay-sabay, gaano kagulat ang kaguluhan. Napaawang ang bibig ng lahat, habang nakatingin sa malaking pormasayon na iyon ng may pagkamangha, at natigilan sa pagkamangha. Tila nakalimutan na nila ang oras. Matapos mawala ang liwanag, 5 malakristal na tabletang panggamot ang tahimik na nakalutang sa hangin. 2,276. Susmariosep. May mga tunog ng malamig na hangin na hinihigop sa buong paligid. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay malinaw na lumampas na sa kanilang pangunawa. Nagtayo si Mateo ng 5 malalaking pormasayon sa isang hininga. Pagkatapos ay sabay-sabay na pinaandar ang 5 malalaking pormasayon, pinipino ang 5 rank 8 divine pills. Ang ibig sabihin ng ganitong uri ay kalimutan na ang pagtingin dito. Hindi pa nga nila ito naririnig noon. Kahangahangang likhang sining. Hindi mo ari. Ito ba ang lakas ng pangalawang sage? Talagang napakalakas. Base pa lang sa galaw na ito, nakamit na ni Second Sage ang kahusayan, at naging isang ancestor class powerhouse na. Nalinlang kaming lahat ng kanyang edad. Ang sagradong mataas na pari ng ninuno ay ang sagradong mataas na pari ng ninuno. Ang kanyang paningin ay talagang matalas. Ang titulong pangalawang sage ay nararapat. Ang dating nagdududang mga boses ay nauwi sa mga bulala sa oras na ito. Lubos na silang nasupil ng lakas ni Mateo. Si Magnus na kakalabas lang sa di kalayuan ay biglang lumingon, ang 2 mata ay nagniningning. Vivast Spirit Divine Pill. Habang nagsasalita siya, tumataas at bumababa ang dibdib ni Magnus, maging ang boses niya ay nanginginig. Malinaw na labis siyang nasasabik. Ang ranggo 8 malawak na Spirit Divine Pills ay ilang beses na mas mahalaga kaysa sa Void Spirit Divine Pills. Bukod pa rito, mayroong demand ngunit walang supply. Kailangang malaman ng isa, si Atlas at ang iba pa ay halos kumakatawan na sa pinakamataas na antas ng 8-star alchemy gods. Kahit ang ilang senior 8-star alchemy gods, ang kanilang mga pamantayan ay mas mababa rin kaysa sa kanila. Kapag kumilos sila, kaya lang nilang pinuhin ang mga Void Spirit Divine Pills. Ipinapakita nito na ang mga Void Spirit Divine Pills na kumakalat sa merkado ay napakakaunti na lamang. Kung tungkol naman sa malalaking pildores ng espiritu, halos wala na ito. Malaking pildores ng banal na espiritu. Hahaha, malaking pildores ng banal na espiritu. Mayaman. Talagang nanalo sa pagkakataong ito. Bohan, hindi ka ba nagyayabang ngayon lang? Hindi ba't sinabi mong hindi man lang umiinom ng alak si Second Sage? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo kung gaano kalakas si Second Sage. Pinipigilan ni Magnus ang kanyang galit sa buong oras na iyon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay inilabas na niya ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Matagal nang nawala ng malay si Bowen, habang nakatingin sa 5 medicinal pills na iyon ng walang malay, habang ang buong pagkatao niya ay nasa isang tulala at gulat na estado. Ang kanyang mga gamot ay binili sa halagang 3 bilyon kada tableta, at ang presyong ito mismo ay napakataas na. Kahit taasan pa niya ang presyo, hanggang 4 na bilyon lang ang kaya nitong ibenta. Ngunit ang medicinal pill ni Magnus, 300 milyon lang ang binayaran niya kada presyo. Ang mga malalaking pildores ng banal na espiritu ay may pangangailangan ngunit walang supply. Kahit na 20 bilyon bawat isa, tiyak na may mga Heavenly Emperor na handang bumili rin. 5 gamot ang nagkakahalaga ng 100 bilyon.
1.5 bilyong palitan ng 100 bilyon. Parang medyo nalulula si Bohan sa kanyang isipan. Paano kaya nangyari iyon? Paano ito naging posible? Ang batang second sage na ito nakakapasok lang sa Heavenly Emperor Realm, paano niya mapipino ang isang mataas na kalidad na rank 8 Divine Peel? Sa pagkakataong ito, talagang nagkamali siya sa paghatol. Sa totoo lang, hindi rin siya kumita ng malaki mula sa iilang mga gamot na ito. Hindi lang din niya kayang masaktan ang ilang maliliit na ninunong iyon, kaya't sarili na lang niya ang kaya niyang lunukan. Namumula ang kutis ni Atlas, pakiramdam niya ay nabaligtad ang kanyang pangunawa. Gamit ang Formation Dao Pill Refinement, pinino niya ang lahat ng 5 matinding medicinal pills na ito. Bukod pa rito, mas mataas pa ang grado nito kaysa sa kanila. Walang duda, hindi naman ginawa ni Mateo ang lahat para sa kanya. 5 medicinal pills lang ang nilinis niya ng sabay-sabay para makaiwas sa gulo. Kung pipinuhin niya ito isa-isa, tiyak na mas mataas ang kalidad ng mga medicinal pills kaysa ngayon. Maaari. Posible pang ang maabot ang antas ng banal na espiritu sa dulo. Ito. Imposible ito. Paano mapipino ang Formation Dao Pill Refinement tulad ng ginawa mo? Ikaw. Paano mo ito nagawa? Nawala ng malay si Atlas habang sinasabi niya ito. Malamig na sabi ni Mateo, walang imposible. Masyado ka lang mahina at hindi mo maintindihan. Iyon lang. Pakiramdam mo ay imposible para sa akin na maabot ang antas mo sa edad na ito. Pero iyon ay dahil nilimitahan ng iyong pangunawa ang iyong imahinasyon. Sa alchemy daw, ang pagiging junior ni Crosswell na ito ay hindi makatarungan para sa inyong lahat. 5 tao kay Atlas ang nawala ng malay. Nawasak ang kanilang kumpiyansa hanggang sa wala nang natitirang ligtas na bahagi. Noon pa man, itinuturing na nila ang kanilang mga sarili bilang mga nangungunang henyo sa alchemy. Ang iilang taong ito ay karaniwang hindi sumusuko kan-inuman, lahat ay iniisip na sila ang numero 1 sa ilalim ng kalangitan. Pero ngayon, winasak ni Mateo ang kanilang pagmamataas sa isang maduraj na paraan. Pabayaan mo sila, humingi ka ng tawad. Biglang naging matamlay ang ekspresyon ni Mateo at agresibong sinabi niya. Taglay ang kapangyarihan ng isang dakilang tagumpay, ang boses ni Mateo ay kayang magparinig sa bingi at magpakakita sa bulag. Biglang nagbago ang ekspresyon ni na Atlas at ng iba pa. Sa wakas, hindi na nila nakayanan ang pressure ni Mateo at nagdeklara ng paglaya. Nang makita ng 2 taong si Heavenly Emperor Just Bright si Mateo, hindi mapigilan ang kanilang mga mata na mamula, sa labis na kahihiyan. Nabuhay sila ng husto, ngunit niloko sila ng ilang maliliit na bata, at naging dahilan pa para ilantad ni Mateo ang kanyang sarili sa publiko. Medyo nakaramdam sila ng kaunting sama ng loob. Hindi masyadong nagpahayag ng saloobin si Mateo, ngunit tumingin siya kay Atlas at sinabi sa isang seryosong boses, humihingi ka ng tawad. Walang humpay na kumurap ang mga mukha ni na Atlas at ng iba pa. Ang pagsangayon nila noon ay dahil sa pakiramdam nila ay sigurado silang mananalo sila. Sino ang mag-aakala na haantong pala ito sa isang mapaminsalang pagkatalo? Ang ilang araw na labanan ng alchemy na ito ay nakaakit na ng hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang. Ngayon, ang paghingi ng tawad sa harap ng napakaraming tao ay katumbas ng pagsira sa reputasyon ng sarili nilang mga amo. Hanggang dito na lang ang naisip niya, pinatigas niya ang kanyang batok at sinabing, pinalaya na ang mga tao. Ano pa ang dapat ihingi ng tawad? Ang bagay na ito ay dahil sa mga tagasunod mo ang unang nakasakit sa amin. Kaya kahit ano pa ang maging low ka, nasa panig din ako ng katwiran. Ang pagtuturo ko sa kanila ng leksyon ay may katwiran. Kumunat ang noo ni Mateo, ang kanyang tingin ay dumaan sa iba pang mga mukha, at sinabi niya sa isang seryosong boses, pareho rin ba kayong ilan? Natural lang na ayaw din bawasan ng ilan ang prestihiyo ng kanilang pamilya, paano sila hihingi ng tawad sa publiko? Syempre naman. Kasalanan talaga ng mga nasasakupan mo ang bagay na ito. Kung gusto mong humingi ng tawad, dapat sila rin ang humihingi ng tawad. Hey, kahit na ikaw ay second sage, hindi ka rin maaaring maging hindi makatwiran, di ba?
Bakit, kung titingnan ang hitsura ni Second Sage, baka naman gagamit ka ng puwersa. Masyado lang mahina ang lakas ng mga tagasunod mo. Ang iilang taong ito ay pawang mga arrogant. Ang mga tagasunod na kanilang dinala, pawang mga Ninth Firmament Heavenly Emperor, ang pagnanais na sirain si Heavenly Emperor Just Bright ay masyadong casual para sa kanila. Kaya naman, wala silang dapat ikatakot. Biglang tumalikod si Mateo at umalis, naglakad patungo sa karamihan. Akala ni na Atlas at ng iba pa ay aalis na lang ng ganoon si Mateo at may paghamak na sinabi, hey, paano kung ang Second Sage? Isa lamang itong batang kakapasok lang sa Heavenly Emperor, iyon lang. Kung hindi ako hihingi ng tawad, ano ang magagawa mo sa akin? Habang naglalakad si Mateo, automatikong naghiwa-hiwalay ang mga tao. Pero sa gitna ng karamihan, may 2 taong medyo nailang. Ang 2 taong ito ay sina Junifer at Heavenly Emperor Asher Feather. Ang patibong na maingat nilang inihanda ay siyang naging labanan na nagbigay daan sa kasikatan ni Mateo, isang kabalintunaan. Gayunpaman, nagtago sila sa karamihan at inakala pang hindi sila natuklasan ni Mateo. Sino ang mag-aakala na dumiretso pala si Mateo sa kanila? Walang dapat iwasan. Sino ang mag-aakala na dumaan si Mateo sa kanila na parang walang nakakita sa kanila? Nagpatuloy si Mateo sa paglalakad, unti-unting naglakad sa harap ng isang tao, at mahinahong sinabi, Kuya Jinzy, kayo ang host. Mag-aalala ba ang inyong Cloudheart City? Tungkol dito o hindi? Ang taong ito ay si Heavenly Emperor Jinzy. Lumalabas na nagtatago rin pala siya sa karamihan, pinagmamasdan ang lakas ng alchemy ni Mateo. Sa totoo lang, talagang nagulat siya. Hindi niya lubos na inaasahan na si Mateo ay talagang mananalo sa ganitong paraan. Masyadong nakaka-excite. Hindi niya inaasahan na agad siyang nakita ni Mateo sa karamihan, at lumapit siya para tanungin ito. Si Heavenly Emperor Jinzy ay mayroon ding ibang pagkakakilanlan, iyon ay ang Panginoon ng Cloudheart City. Dapat siyang ang bahala sa bagay na ito. Tumingin siya kay Mateo at nahihirapang sinabi, Pangalawang Sage, ang bagay na ito ay orihinal na sarili mong problema. Sa tingin ko, hindi lahat sila mali, Atlas. 2,297. Akala ni Jinzy ay magagalit si Mateo, at pagkatapos ay tatanungin siya ng malakas ni Mateo. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Walang pakialam na sinabi ni Mateo na, naiintindihan ko, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hey! Anong Second Sage? Isa lang siyang kalokohan, hindi man lang siya nang ahas na umutot. Sabi ni Junifer nang may mapanghamak na tingin. Ngumiti rin si Atlas at sinabing, gaano man kalakas ang kanyang alchemy daw, isa lamang siyang batang walang hiya. Sa palagay ko ay babalik na siya ngayon para umiyak sa Sacred Ancestor High Priest. Hahaha. Natawa naman ang lahat. Anong klaseng katayuan mayroon ang Sacred Ancestor High Priest? Paano niya nagawang pilitin na ipagtanggol ang maliit na bagay na ito? Masyado pa ring bata ang batang ito. Mapanghamak na sabi rin ni Heavenly Emperor Asher Feather. Ngunit bahagyang napakunot ang noo ni Heavenly Emperor Jinzy, patuloy na nararamdaman na may hindi tama. Hindi niya masyadong naiintindihan si Mateo, pero kung titingnan ang pakikitungo ni Mateo kay Heavenly Emperor Asher Feather dati, mukhang hindi siya ganoon kadaling sumuko. Habang nagmumuni-muni siya, lumapit sina Atlas at ang iba pa upang magpasalamat. Maraming salamat kay Panginoong Jinzy para sa iyong mabubuting gawa, si Atlas ay walang katapusang nagpapasalamat. Ngumiti si Emperador Jinzy sa langit at sinabing, nagsasabi lang ng totoo ang Emperador na ito. Hindi kailangang maging magalang si Zixen. May puot na sinabi ni Atlas, si Second Sage ay isang ang pambihirang henyo sa alchemy, pero medyo mapang-asar ang ugali niya. Malinaw na mali siya, at gusto pa rin niya tayong pilitin na humingi ng tawad, talagang kalokohan. Tumango si Jinzy at sinabing, sa bagay na ito, si Second Sage nga talaga ang may mali. Sa totoo lang, natural lang din na alam nila sa kanilang mga puso. Planado na nila ang bagay na ito noong una pa lang. Alam na alam din ito ni Atlas sa kanyang puso. Kaya naman, kahit ano paman, hindi rin papanig si Heavenly Emperor Jinzy kay Mateo.
Kung hindi, hindi ba't sarili niyang mukha ang sinasampal niya? Masiglang nag-uusap ang panig na ito nang may dumagundong na boses mula sa di kalayuan. Hinihiling ni Mateo ng priest temple na hamanin ang Cloud Summer Mountain. Ang 10 salitang ito ay kayang magparinig sa bingi at magpakakite sa bulag na umalangaw-ngaw sa buong Cloudheart City. Nang inig ang lahat, agad na nagpakita ng pagkamangha. Ano? Pangalawang sage siya. Ay talagang haamon sa bundok. Cloud Summer Mountain, doon nakatira si Heavenly Emperor Maple Grove. Ito ay magiging isang malaking problema ngayon. Napunta ang tingin ng lahat sa isang binata na nakasuot ng brocade sa tabi ni Atlas. Ang binata na nakasuot ng brocade ay tinatawag na Tyrone, na siyang tiyak na mapagmalaking disipulo ni Heavenly Emperor Maple Grove. Hamonin ang bundok, isa itong lantara na pagsampal sa mukha. Plano ba ni Second Sage na hamanin ang isang banal na lupain ng mag-isa? Baliw na baliw. Baliw na baliw. Mali ka. Malamang, hindi lang Cloud Summer Mountain ang layunin niya. Ano? Ibig mong sabihin? Muling tumingin ang lahat kay Atlas, 5 tao. Ang layunin ng pangalawang sage ay hindi lamang isang Cloud Summer Mountain, kundi ito ay hamanin ang 5 dakilang banal na lupain. Tama ang hula nila. Ang layunin ni Mateo ay hamanin ang 5 dakilang banal na lupain. Hindi ba kayo humihingi ng tawad? Ayos. Kung gayon ay sasampalin ko hanggang sa mawala ng reputasyon ang buong banal mong lupain. Malinaw na magkasama sina Heavenly Emperor Jinzi at Atlas at ang mga kasama. Nagsasagawa sila ng mga pagkukunwari. Walang lugar para kay Mateo na makapagpaliwanag kahit na gustuhin niya. Kaya, mabuti pang huwag na lang niyang intindihin ang mga bagay-bagay. Dahil hindi ka makatwiran, hindi rin ako makatwiran. Bubugbugin kita hanggang sa sumuko ka. Ang tinatawag na mapanghamong bundok ay ang paghamon ni Mateo sa lahat ng makapangyarihang bahagi ng Cloud Summer Mountain mula sa paanan ng bundok pataas. Hanggat may sino mang hindi kumbinsido, maaari silang lumapit at lumaban. Ang ganitong uri ng aksyon ay nangangailangan ng napakalakas na lakas, pati na rin ng napakalakas na tapang. Sino sa mundo yun ang nang-ahas na sabihin na tiyak na kaya nilang manalo sa iilang ancestor-level powerhouses na ito? Ang paggawa ni Mateo nito ay isinasa ang sarili niyang reputasyon at ang reputasyon ng Priest Temple. Sa Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito, ang mga powerhouse ng alchemy ay sagana na parang mga ulap. Masasabing tinipon nito ang buong alchemy powerhouses ng Heavenspan World. Kapag nabigo si Mateo, hindi lamang siya magiging katatawanan ng mundo ng alchemy, maging ang buong sacrificial temple ay magiging katatawanan din ng mundo ng alchemy. Kung tutuusin, si Mateo ay hindi isang mababang antas na menor de edad na karakter. Siya ang pangalawang sage ng Priest Temple. Siyempre, kung mananalo si Mateo, ang lahi ni Heavenly Emperor Maple Grove ang magiging katatawanan ng buong mundo ng alchemy. Isang taong nagwawali sa buong banal na lupain, tiyak na nakakahiya iyon. Hinihiling ni Mateo ng sacrificial temple na hamanin ang Cloud Summer Mountain. Muling narinig ang boses ni Mateo. Sumabog ang buong Cloudheart City. Bago pa man dumating, narinig na ng lahat ang titulong Second Sage na kasing lakas ng dagandong ng kulog. Pero walang makakaisip na ganito pala katigas ang pangalawang sage. Hinahamon ang bundok sa isang salita ng hindi pagsang-ayon. Malamig na ngumiti si Tyrone at sinabing, baliw ang lalaking ito, di ba? Sino ba siya sa tingin niya? Bukod sa iilang tao sa mundong ito, sino pa ang maglalakas loob na sabihin na siguradong mananalo sila bilang master? Dahil sa titulong Second Sage, iniisip ba talaga niya na isa siyang powerhouse sa antas ng ninuno? Tumawa ng malakas si Atlas at sinabing, hahaha. Talagang namamatay ako sa kakatawa. Ngayon lang talaga ako natakot sa lalaking ito. Pagkatapos ng mahabang pangungulit, ang lalaking ito ay isa lamang batang hindi lumaki, kumikilos ng dahil sa galit dito. Sa oras na ito, malamang nakasalukuyang nagagalit ang isang nasa Feather Mountain, hindi ba? Matapos mabigla ang Emperador Jinzi sa langit, tumawa rin siya ng may pag-aalinlangan at sinabing, minamaliit ko ang ugali ng isang ito, para gawin ang isang bagay na naghahangad ng kamatayan.
Dahil dito, hindi na maaayos ang kalat kahit na gusto natin. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang Myriad Region Alchemy Conference at ang kapaligiran ay itinulak na ni Mateo patungo sa kasukdulan. Ang kanyang aksyon ay lubos na nagpasiklab sa tahimik na Myriad Region Alchemy Conference ng sabay-sabay. Hindi alintana kung ang mga higanteng iyon o ang maliliit na fries, sa kasalukuyan, ang mga tingin ng lahat ay nakatuon sa Cloud Summer Mountain. Nagtakbuhan palabas ng lungsod ang mga tao na parang alon, patungo sa Cloud Summer Mountain. Paanong hindi mapalampas ang isang napakagandang okasyon? Hinihiling ni Mateo ng Priest Temple na hamanin ang Cloud Summer Mountain. Umalangaw-ngaw ang boses ni Mateo sa ikatlong pagkakataon, at malinaw itong narinig ng buong Cloud Summer Mountain. Sa tuktok ng Cloud Summer Mountain, sa loob ng malaking bulwagan, mahigpit na nakakuyom ang mga kilay ni Heavenly Emperor Maple Grove. Sa harap niya, ang lahat ng kanyang mga disipulo ay labis na nagalit. Guro, talagang ipinapalagay ng lalaking ito na isa siyang malaking tao, para manggahas na pukawin ang isang dakilang banal na lupain. Guro, kaya ko po siyang patayin ng mag-isa. Kumunat ang noo ni Heavenly Emperor Maple Grove at sinabing, hindi pinukaw ng emperador na ito ang Priest Temple. Bakit ginawa ng batang ito ang ganitong kahangahangang aksyon? Nagpalitan ng tingin ang lahat, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang lumino ang tingin ni Heavenly Emperor Maple Grove at nagtanong, nasaan si Tyrone? Nang sandaling tumingin ang grupo ng mga disipulo, wala na nga si Tyrone. Naunawaan nilang mabuti ang bunsong kapatid na apprentice na ito. Sa ugali niya, dapat ay matagal na siyang lumitaw. Guro, ang pinakabatang kapatid na apprentice at si Atlas, lahat sila ay pumunta sa Cloudheart City, sabi ng panganay na nakatatandang kapatid na si Winborn. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng lahat, agad na nahulaan ang nangyayari. Malamig na sumengot si Heavenly Emperor Maple Grove at sinabing, ang bastos na punk na ito, masyadong walang alam sa kalawakan ng langit at lupa. Ang Priest Temple, ang matandang ito ay hindi rin nangangahas na mang-asar, ngunit siya talaga ang namumuna. Komplikado ang ekspresyon ni Winborn nang sabihin niya, Guro, dapat ba nating harapin ang hamon o hindi? Malamig na sumengot si Heavenly Emperor Maple Grove at sinabing, syempre tinatanggap natin ang hamon. Nakarating na siya sa pintuan, maaari pa rin ba tayong maging duwag na pagong? Sa ganitong paraan, hindi ba tayo magiging katatawanan ng mundo, na sinasabing hindi man lang tayo nangangahas na harapin ang isang batang-batang iyon? Jiling, isama mo ang mga nakababatang apprentice na kapatid para bantayan ang daanan. Hey! Bata at agresibo, ang emperador na ito ay masyadong mausisa tungkol sa pangalawang sage na ito. Ngayon, gusto kong makita kung siya ba ay talagang kasing lakas ng mga kwentong narinig ko. 2,278. Hahaha. Paulit-ulit na gumagawa ng mga nakakabahalang bagay ang batang ito. Hinaharang ang pinto at sinasampal ang mukha, talagang mapang-asar. Sa loob ng malaking bulwagan ng Feather Mountain, humagalpak sa tawa ang Sacred Ancestor High Priest. Ang ginawa ni Mateo ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Malalaman ito ng Sacred Ancestor High Priest kahit ayaw niya. Guro, dahil sa pag-aalangan ni Second Sage ng ganito, kung matatalo siya, ang matatalo niya ay ang mukha natin. Sabi ng matandang disipulo. Opo, Guro. Sulitin ninyo ang hamon na hindi pa nagsisimula ang paghamon sa bundok. Dapat kayong kumilos at itigil ang kalokohang ito. Matagal nang sikat ang Heavenly Emperor Maple Grove. Hindi talaga siya isang nilalang na kayang linlangan ng Second Sage. Sabi ni Third Disciple. Hinaplos ng sagradong Ancestor High Priest ang mga mukha ng kanyang mga disipulo at sinabing may malaking ngiti, bakit ko pa kailangang pigilan ito? Napakagandang palabas, gaano kaya ito kakabagot kung pipigilan ito? Mukha. Magkano ang halaga ng mukha? Matagal na kayong nasa mataas na posisyon, at matagal na ninyong nakalimutan ang inyong unang intensyon. Ang mukha ay hindi ang ibinibigay sa inyong iba, kundi kayo mismo ang nakikipagkompetensya para dito. Ang dahilan kung bakit kayong lahat ay may mukha ay dahil sapat na ang lakas ng Master.
Walang mukha ang Master, ito ay dahil ang lakas ng Master ay hindi kasing lakas ng sa Medicine Ancestor, wala nang iba. Nanginig ang grupo ng mga disipulo sa buong katawan, pawang mga ekspresyon ng kahihiyan. Natahimik sandali si Jimo, at saka siya nagsalita, "Guro, kung matatalo si Lord Second Sage, ano ang dapat nating gawin?" Walang pakialam na sinabi ng Sacred Ancestor High Priest, "Talo tapos talo, ano ba ang problema?" May mga taong kapag natalo, talagang natatalo. Habang ang iba naman ay nagiging mas matapang sa harap ng mga balakid. Anong klaseng tao sa tingin mo ang batang ito? Walang pag-aalinlangang sinabi ni Jimo, ang ugali ni Lord Second Sage ay napakatatag at matyaga. Kaya siya ang huli. Tumango ang Sacred Ancestor High Priest at sinabing, sa makatuwid, hindi siya matatalo. Panalo man o talo, siya ang mananalo. Medyo nakakailang pakinggan ang mga salita ng Sacred Ancestor High Priest, ngunit napakalinaw ng kahulugan. Kung mananalo siya, ang pangalan ni Mateo ay magiging kilala sa buong Heavenspan World, at mula roon ay angat siya sa ranggo ng mga ninuno. Kung matatalo siya, tiyak na pag-iisipan ni Mateo ang mapait na aral at matututo mula sa pagkabigo. Kahit ano paman, nasa posisyon na si Mateo na hindi matatalo. Nagulat si Jimo, bigla niyang naramdaman na tapos na ang operasyon Mateo. Sumulyap sa kanya ang Sacred Ancestor High Priest at nakangiting sinabi, malinaw sa batang ito ang ginagawa niya. Hindi siya yung tipo ng taong gumagawa ng gulo ng walang dahilan. Ikaw ang mag-imbestiga kung bakit niya bigla gustong hamanin ang Cloud Summer Mountain. Opo, Guru. Tinanggap ni Jimo ang utos at umalis. Nakatayo si Mateo habang nakatalikod ang mga kamay, umakyat sa hagdan, hindi nagmamadali o mabagal. Labis ang kaguluhan. Imposibleng hindi matanggap ni Heavenly Emperor Maple Grove ang ginawang hakbang. Tutal, ang mga ninuno ay may pagmamalaking katulad ng mga ninuno. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumunod kay Mateo, lahat sila ay narito para manood ng palabas. Masyadong malaki ang kaguluhan. Kinailangan pa nilang pagtuunan ng pansin ito kahit ayaw nila. Hey! Hanggang saan sa tingin ninyo kayang hamanin ni Second Sage? Napakalakas talaga ng kanyang lakas. Pero hindi rin mahina ang mga kalakasan ng mga disipulo ni Heavenly Emperor Maple Grove. Sa palagay ko ay makakaharap niya ang kanilang panganay na nakatatandang kapatid na si Winborn. Hey! Si Winborn ay isang mahusay na powerhouse sa antas ng Ancestor Realm, hindi ba't masyado mo siyang minamaliit? Sa aking palagay, makakatagpo niya ang kanilang ikatlong nakatatandang kapatid, si Corban. Sa labanan-laban kay Atlas kanina, napatunayan na ni Mateo ang sarili niyang lakas. Sa ngayon, wala pang nakakaramdam na si Mateo ang Second Sage na ito ay nagtatamasa ng hindi nararapat na katanyagan. Gayunpaman, hahamunin niya talaga ang mga powerhouse sa antas ng ninuno ngayon. Masyado pa rin itong pinalaki ang sarili niyang kakayahan. Kailangang malaman ng isa, bilang mga powerhouse sa antas ng ninuno, ang lakas ng kanilang mga disipulo ay umabot na sa tugatog ng alchemy daw ng Heavenspan World. Sa harap lamang ng mga ninuno sila magiging mas mababa ng isang baitang. Sa harap ng iba, lahat sila ay mga nakakagulat na malalaking tao. Ang ganitong uri ng makapangyarihang kapangyarihan ay hindi kayang pukawin ni Newman. Maya-maya, isang binata na nakasuot ng berdeng roba ang lumakad mula sa tuktok ng bundok. Ang kanyang tingin kay Mateo ay puno ng paghamak. Ikaw ang humahamon sa bundok. Oo. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam ko. Alam mo na at naglakas loob ka pa ring sumama. Nandito ako para manampal ng mukha. Ha, ang galing naman ng mga salitang yan. Ang emperador na ito ay ang ikawalong disipulo ni Ancestor Maple Grove, si Guyulong. Susukitin ko ang lakas ng pangalawang sage. Masyado kang mahina. Mas mabuting hayaan mong si Ancestor Maple Grove mismo ang lumabas. May mapanghamak na tingin si Guyulong at malamig na ngumiti, sana kasing lakas ng tono mo ang lakas mo. Dahil pumunta ka para hamanin ang bundok, lampasan mo muna ako bago magsalita. Tumango si Mateo at malamig na sinabi, sige. Magnus. Oh, nandito na ang hamak na ito.
Nang marinig ang tawag ni Mateo, tumakbo palabas si Magnus ng may paggalang, may mapang-akit na ekspresyon sa kanyang mukha. Isa rin siyang late-stage Heavenly Emperor super powerhouse. Sa kasalukuyan, sa harap ni Mateo, para siyang isang maliit na alipors. Sa gitna ng karamihan, si Bowen ay baliw na sa inggit. Kinasusuklaman niya ito. Bakit niya kinailangang pumwesto sa harap ni Mateo? Bakit niya natapakan si Mateo? Noong una, masaya pa rin siya na kumita ng ilang bilyon. Pero ngayon, nang makita niya si Magnus, ang kaunting tubo na iyon ay biglang naging mapurol at walang lasa. Isa pa, hinanap pa nga ulit ni Mateo si Magnus. Pagkalipas ng ilang araw, masayang hawak ni Magnus ang napakalaking pildores ng espirito, habang nakangiti na parang tanga. Habang si Guyulong ay malungkot na nakaupo sa isang tabi, nalilito. Masyadong kawawa ang talo niya. Siya ang pumili ng medicinal pill, mas mahirap ito kaysa sa kay Tyrone. Mahusay na ang ipinakita ni Guyulong, ngunit tuluyan pa rin siyang natalo ni Mateo. Nagpatuloy sa pagsulong si Mateo. Hindi nagtagal, may isa pang taong bumaba mula sa bundok. Ang kalaban sa pagkakataong ito ay ang ika-6 na disipulo ni Heavenly Emperor Maple Grove. Ang resulta ay isa pa ring kalunos-lunos na pagkatalo. Ang ilang disipulo sa likuran, ay nagwalas ng tuluyan si Mateo. Kahit anong gamot ang piliin ng kabilang panig, matatag na pipigilan ito ni Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay parang isang walang kapantay na eksperto, gaano man kalakas ang iyong kakayahan, mananatili akong matatag at hindi matitinag kahit isang pulgada. Ang kanyang lakas ay parang isang mataas na bundok na hindi kayang malampasan. Sa wakas, nakita ni Mateo ang ikatlong disipulo, si Corban. Ang dahilan kung bakit maraming tao ang naghuha na titigil si Mateo sa Corban ay dahil simula sa kanya, ang mga disipulo sa likuran ay pawang mga late-stage Ancestor Realm powerhouses. Ang mga powerhouse sa huling yugto ng Ancestor Realm ay kumakatawan sa tugatog ng alchemy daw. Hanggat hindi pa umiral ang mga ninuno, ang antas ng kapangyarihang ito ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Nang makita ni Corban si Mateo, malamig niyang sinabi, para makalakad ka hanggang dito, napakalakas mo na talaga. Tunay ngang naaayon sa reputasyon mo ang pangalawang sage. Dito lang nagtatapos ang lahat. Walang pakialam si Mateo habang sinasabi, isa kang junior, ikaw ang pipili ng medicinal pill. Nagbago ang mukha ni Corban at sinabi niya sa isang seryosong boses, pabaya at bulag. Dahil naghahanap ka ng pang-aabuso, ipagkakaloob sa iyo ng emperador na ito ang iyong hiling. Pinili ko ang Supreme God Refining Pill. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, simulan mo na. Kumunat ang noo ni Corban at sinabing, dahil isa itong labanan sa alchemy, natural lang na sabay-sabay itong magsisimula. Malamig na sabi ni Mateo, pinipino ko ang mga table tasks gamit ang formation daw. Kung sisimulan ko, hindi mo na kailangang pinino pa. Sa ganoong paraan, mas lalo kang mawawala ng mukha. Nagulat at nagalit si Corban nang sabihin niya, pagpino ng formation daw pill. Pinino mo ba ang Supreme God Refining Pill gamit ang formation daw? Sa pagkakataong ito, mapait na ngumiti si Guyulong at sinabing, ikatlong senior brother, matagal na niyang ginagawa ang formation daw pill refinement. Nanginig ang buong katawan ni Corban, at sa wakas ay tumingin siya ng diretso kay Mateo. Tumango siya at sinabing, sige, magre-refine muna ako. Ngayon, masasaksihan ko ang iyong formation daw pill refinement. Pagkalipas ng ilang araw, tiningnan ni Corban ang End Spirit Divine Pill na iyon at matagal na natigilan. Hindi niya namalaya na nadaanan na pala siya ni Mateo. Nabalisa si Magnus hanggang sa halos tumalon palabas ang kanyang puso. Masayang itinago niya ang Supreme God Refining Pill. 2,279. Paano naging ganito kalakas ang pangalawang sage na ito? Laban sa isang late-stage Ancestor Realm expert, dinurog siya ni Second Sage hanggang sa magkulay itim at asul ang buong katawan niya. Napakabata pa ni Second Sage, pero naabot na niya ang peak late-stage Ancestor Realm. Ang pinakatampok ng palabas ay nasa likuran. Ang panganay na senior brother na si Winborn ay isang mahusay na Ancestor Realm powerhouse, isang tunay na sukdulang nilalang.
Kapag nanalo laban sa kanya, kahit matalo ang second sage, wala ring maglalakas loob na magsalita. Iniwan ng pangalawang senior brother na may mukhang natatalo, at muling sumulong si Mateo. Sa pagkakataong ito, ang kaharap niya ay isang tunay na magaling na nilalang, si Winborn. Maringgil na pagtatapos ng Ancestor Realm, ito na ang limitasyon na kayang maabot ng mga ordinaryong alchemist. Kung walang pagkakataong sumuswerte, ang pag-unawa sa mga tabletang daw ay halos imposible. Ang mga pangunahing disipulo ng iba't ibang pangunahing ninuno ay sumunod na sa kanilang mga ninuno upang magsaka sa loob ng ilang taon. Karamihan sa kanila ay tumigil sa kaharian na ito at hindi na umusad. Isang makapangyarihang sagradong mataas na pari ng mga ninuno, ang kanyang unang 3 disipulo ay pawang kahangahangang pagkumpleto ng Ancestor Realm. Pero wala ni isa sa kanila ang nakaintindi ng Daupil. Napakarami ng mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan. Ang estado ng alchemy daw ay umuunlad. Mayroon pa ring ilang mga alchemist ng Ancestor Realm na nakumpleto ng husto. Ngunit sa mga taong ito, kakaunti lamang ang makakagawa ng huling hakbang na ito. Kung hindi dahil sa panawagang ito ni Medicine Ancestor sa pagkakataong ito, hindi sana mabuo ang iilang ninunong ito. Ang mga powerhouse ng alchemy na sumunod ay labis na nasasabik. Paano nga ba ito makikita ng normal? Ang Myriad Region Alchemy Conference sa pagkakataong ito ay orihinal na ginanap para sa mga disipulo ng nakababatang henerasyon. Hindi rin inaasahan ng lahat ang tugatog na paghaharap ng engranding pagtatapos ng Ancestor Realms. Tumingin si Winborn kay Mateo at mahinahong sinabi, nakapaglakad ka hanggang sa puntong ito sa murang edad, tunay na pinag-alab mo ang mundo. Walang katapusang hinahangaan ng iyon na ito. Ang kasalukuyang Winborn ay hindi man lang disipulo ni Ancestor Maplegrove, kundi isang Grandmaster ng henerasyon. Napakalakas ni Mateo, at nakita niya iyon. Pero hindi niya matitinag ang sarili niyang pananampalataya dahil sa lakas ni Mateo. Sa pag-abot sa antas na ito ng kaharian, matagal na niyang nalingang ang napakalakas na kumpiyansa. Walang sino man ang makakapag-antig nito kahit kaunti. Dahil hindi lumalabas ang mga ninuno, siya ang tuktok ng tuktok. Kung tungkol naman sa pagkakaintindi ni Mateo sa Daupil, hindi niya ito inisip. Dahil imposibleng bagay iyon. Kung iisipin noon, gaano rin ba siya kahanga-hanga ang talento? Kahit hindi siya may kumpara sa kasalukuyang Mateo, hindi rin naman siya gaanong magkukulang. Ngunit lumipas na ang hindi mabilang na 10,000 taon, hindi pa rin niya nagawang gawin ang hakbang na iyon. Tunay ngang napakahusay ni Mateo, ngunit mapipilitin siyang manatili sa ganitong antas sa susunod na 100,000, 1,000,000, 10,000,000, o kahit 1,000,000,000,000 taon. Parehong mga lumang patakaran. Mas bata ka sa isang henerasyon. Kaya ikaw ang pipili ng gamot, sinulyapan siya ni Mateo at malamig na sinabi. Kakaiba ang itsura ng iba. Bata pa si Mateo pero parang matanda ang ugali. Talagang kakaiba. Ngunit ang mga salitang ito ay totoo rin sa lahat ng kahulugan. Walang sino man ang makakahanap ng anumang pagkakamali. Ang pagpipigil sa sarili ni Winborn ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga nakababatang kapatid na apprentice. Hindi siya nagalit, ngunit sinabi niya ng may bahagyang ngiti, dito na nagtatapos. Ang makalakad sa harap ng emperador na ito ay sapat na upang patunayan ang iyong titulo bilang pangalawang sage. Umurong ka na ngayon at tatanggapin ito ng emperador na ito na parang walang nangyari. Kung hindi, ang pagkatalong ito ay makakaapekto sa iyong pusong daw. Sok-sok. Ang isang master ay isang master, ang pagpaparaya na ito ay talagang pambihira. Hindi rin naman mas mababa ang lakas ni Winborn kumpara sa high priest na si Mao Yuan ng Priest Temple. Nakatayo na siya sa tuktok ng landas ng alchemy. Kung hindi lalabas ang mga ninuno, sino ang maaaring humamon? Kung matino ang pangalawang sage, dapat siyang umatras. Agad na umani ng maraming papuri ang ginawa ni Winborn. Ganito ang pananaw ng isang eksperto. Sumulyap si Mateo sa kanya at hindi mapigil ang matawa habang sinasabi, mga matatanda nga kayong lahat na nabuhay ng 1,000,000,000 taon. Pero sa landas ng alchemy, ang mga unang nakarating ay maaaring magturo. Hindi ninyo tinitingnan ang Crosswell na ito bilang pangalawang sage, ayos lang yan. Kung gayon,
Lalaban ako hanggang sa makumbinsi kayong lahat. Mula kay Tyrone hanggang kay Winborn, kasama ang maraming taong naroroon, naramdaman nilang lahat na umaasa siya sa kahangahangang reputasyon ng Sacred Ancestor High Priest para makuha ang titulong Second Sage. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit sila ng ahas na lumalapa, naghukay ng hukay para sa Heavenly Emperor Just Bright, at saka nakipagsabuatan pa. Dahil ganoon nga ang nangyari, lalaban ako hanggang sa makumbinsi ka. Wala siyang ipinaliwanag, dahil mahina ang mga salita. Kung sasabihin niyang marunong siyang magpino ng mga tabletang daw, walang maniniwala rito. Dahil ganoon nga, haharap siya sa mga ninuno at makikipag-usap sa mga powerhouse na nasa antas ng ninuno. Malinaw na walang pakialam si Winborn habang nakangiting sinabi, kung ganoon nga, sige. Ang medicinal pill ay pipiliin ni Second Sage. Umiling si Mateo at iginiit, isa kang junior. Kaya ikaw ang pumili. Kung hindi, mananalo itong si Crosswell ng walang prinsipyo. Lahat ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Umiling si Winborn at tumawa ng may pag-aalinlangan, at sinabing, sige, pipiliin ng iyon na ito ang South Battle Ancient Spirit Pill kung gayon. Sus Mariosep. Huminga ng malalim ang lahat, ang South Battle Ancient Spirit Pill na ito ang pinakamahirap na pag-iral sa mga nasa rank 8 Divine Pills. Hanggang dito na ba ang lakas ni Winborn? Tumayo si Mateo na nakalagay ang mga kamay sa likod niya at bahagyang tumango at sinabing, sige, Magnus. Natulala ang buong pagkatao ni Magnus, hindi niya alam kung paano siya nakalapit. Sa paglapit niya rito, ang buong pagkatao niya ay lumutang na pataas sa langit. Ang hirap ng mga medicinal pills ay lalong tumataas, ngunit ang kalidad ay lalong tumataas. Ngayon, isang pay talaga ang nahulog mula sa langit. Sa ngayon, walang katapusang nagpapasalamat siya sa 18 henerasyon ng mga ninuno ni Bowen sa kanyang puso. Kung hindi lang dahil sa lalaking ito na gustong apakan si Mateo para umangat, hindi rin sana siya nakatanggap ng ganito kalaking deal. Gumastos ng 10 bilyong superior grade divine essence stones, bumili siya ng isang set ng spirit medicines mula kay Winborn doon. Simulan mo na, malamig na sabi ni Mateo. Hindi rin nakipagtalo si Winborn, bahagyang ngumiti, at sinimulang pinuhin ang tableta. Sa sandaling kumilos siya, agad na lumakas ang hangin at mga ulap. Isang aura ng daw ang biglang bumalot sa Cloud Summer Mountain. Sa loob ng ilang panahon, sa Cloud Summer Mountain, lumitaw at namatay ang kapalaran, namulaklak at kumupas ang mga bulaklak. Parang isang mundo ang unti-unting nabubuo sa loob ng koaling panggamot. Kung ikukumpara sa pill refinement ni Winborn, ang kanyang mga nakababatang kapatid na apprentice ay hindi man lang maituturing na utot. Maraming tao ang nakasaksi sa mga pagpipino ng tableta ni Tyrone at ng iba pa. Sa oras na iyon, nagulat na sila ng husto. Pero ngayon lang nila nalaman kung gaano sila kawalang halaga, at kung gaano sila kamangmang. Lumalabas na kayang umabot sa ganoong antas ang alchemy daw. Kalimutan mo na si Tyrone. Kahit ang pangalawang disipulo ni Ancestor Maple Grove ay wala ring kwenta kung ikukumpara kay Winborn. Ang lakas ni Winborn ay ang lakas na naipon sa paglipas ng mga taon. Ito ay isang walang kapantay na lakas. Dahil hindi lumalabas ang mga ninuno, walang sino man ang makakarating sa ganoong taas. Maraming tao ang nagbigay ng simpatiyang tingin kay Mateo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinipa ng pangalawang sage ang isang metal na plato. Kahit na ang kaharian ni Mateo ay umabot din sa ganap na katungkulan ng Ancestor Realm, imposibleng malampasan pa rin si Winborn. Ang ganitong uri ng lakas na walang katapusang pinapagaan ay talagang walang kapantay. Maliban na lang kung maabot ng isang tao ang maalamat na antas ng Dao Pill, kung hindi, imposibleng manalo. Kumurap-kurap ang tingin ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Winborn nang hindi kumukurap. Tunay nga, kumpara sa kanyang mga nakababatang kapatid na apprentice, mas malakas itong si Winborn. Mula sa pagpipino ni Winborn, maraming bagay ang natutunan ni Mateo. Hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang mga kalaban dahil lamang sa sila ay mahina. Kung may magagandang bagay, matututo siya ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Ganito lang, tahimik na lumipas ang oras. Pagkalipas ng ilang araw, nabuo ang South Battle Ancient Spirit Pill. Mahina pa rin ang ngiti sa mukha ni Winborn, habang mahinahong binubuksan ang pagan.
Sandali, nag-alab sa tuwa ang Cloud Summer Mountain. 2,300. Tapusin ang Pildores ng banal na espiritu. Tapusin ang Pildores ng sinaunang espiritu ng labanan sa Timog. Diyos ko! Kung titingnan ang katangiang ito, dapat ay umabot na ito sa pinakamataas na antas ng kanyang espiritu, tama ba? Tunay na karapat-dapat na maging Windborn. Ang South Battle Ancient Spirit Pill ay bawal sa mga 8-star alchemy gods, kaya niya talagang maabot ang peak and spirit, narating na lang nito ang rurok ng pagiging perpekto. Ang South Battle Ancient Spirit Pill, isang maalamat na medicinal pill. Ang kakayahang pinuhin ang South Battle Ancient Spirit Pill ay isang uri ng karangalan sa sarili nito. Pero kaya naman talaga itong pahusayin ng lakas ni Windborn hanggang sa limitasyon ng peak and spirit. Dahil sa ganitong antas ng kasanayan, halos kayang gumala sa Heavenspan World nang walang hadlang ang isang tao. Ang mga pangunahing kapangyarihan na dumating sa Myriad Region Alchemy Conference, bukod sa mga ninuno, ay wala na talaga silang makitang mas malakas pa sa kanya. Sa pinakamalaki, pantay lang din ang kapantay ng lakas nito sa kanya. Hindi mapigilan ng mga tao ang pagbibigay ng simpatiyang tingin kay Mateo. Binigyan na siya ni Windborn ng daan palabas kanina, pero tumanggi siyang umatras kahit anong mangyari, at iginiit na naghahanap ng pang-aabuso. Tumingin si Windborn kay Mateo at sinabing may bahagyang ngiti, "Pangalawang sage, pinaalis ka nitong yun kanina. Para igalang na ang iyong talento ay namumukod tangi, at hindi ko kayang saktan ang puso ng iyong daw. Pero, iginiit mo na pilitin ang yun na ito na kumilos, kaya bakit ka mag-aabala?" Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya maiwasang matawa. Pakiramdam ba nitong si Windborn ay sigurado na siyang mananalo? Siyempre, hindi lang siya. Sa lahat ng naroon, walang nakaramdam na may pagkakataon pa si Mateo na manalo. Sinasaksak mo ba ang puso ng daw ko? Kung iisipin mo lang, hindi ka pa sapat na kwalipikado. Huwag mong kalimutan, may spirit link pa sa itaas ng spirit. Umiling si Mateo at hindi napigil ang matawa habang sinasabi iyon. Spirit link. Hindi naman sa minamaliit nitong yun ang South Battle Ancient Spirit Pill, ang totoo ay napakahirap ng hakbang na ito. Ang mga alchemy powerhouse sa parehong henerasyon ng yun na ito ay halos pantay-pantay ang lakas ng yun na ito. Kahit para sa pinakamatandang disipulo sa ilalim ng Sacred Ancestor High Priest, ang High Priest na si Shuyan, imposible ring mapino niya ang South Battle Ancient Spirit Pill tungo sa realm ng Spirit Link, sabi ni Windborn nang may walang pakialam ng ngiti. Sa kanyang pananaw, si Mateo ay nasa bingit ng kamatayan lamang, naglalagay ng ginto sa kanyang sariling mukha. Mga Spirit Link Divine Pills, hindi naman sa hindi niya ito kayang pinuhin. Pero hindi niya ito kayang pinuhin para sa South Battle Ancient Spirit Pill. Kung lilinisin ang South Battle Ancient Spirit Pill tungo sa realm ng Spirit Link, hindi ito magiging matagumpay maliban kung kikilos ang mga ninuno. Pero kayang maabot ni Mateo ang lakas ng mga ninuno? Malinaw na hindi. Spirit Link South Battle Ancient Spirit Pill, hindi ko pa talaga naririnig yan. Nariyan ang talento, nariyan din ang pagkakaroon ng labis na opinyon sa sarili niyang mga kakayahan. Marahil isa itong tunay na makapangyarihang nilalang. Ang mga Spirit Link Divine Pills ay basura lamang sa kanyang paningin. Hindi maganda ang mga salita. Sinamba ng lahat ang malalakas. Ang pagpino ni Windborn sa South Battle Ancient Spirit Pill ay naging isang napakahirap na tuktok. Kaya naman, habang pinag-uusapan ni Mateo ang Spirit Link Divine Pill, nilalapastangan niya ang mga tuktok sa kanilang mga puso. Maaari bang i-scale ang mga pick kung kailan mo gusto? Malamig na sabi ni Mateo, nasabi ko na, isa ka palang junior. Huwag kang maging mayabang at hulaan ang lakas ng ating henerasyon. Hindi ka pa sapat na kwalipikado. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Nakakahiya talaga ang ipinakita ni Mateo na umaarte siyang parang isang senior. Inakala ba talaga ng lalaking ito na ninuno niya ang sarili niya? Ngumiti si Windborn at sinabing, "Ganoon ba? Kung gayon, pangalawang sage, mangyaring magpakumbaba upang magturo." Bahagyang tumango si Mateo at paulit-ulit na itinuro ang kawalan. Isang mahiwaga at malalim na hanay ng mga tauhan na unti-unting nabuo sa ilalim ng kanyang mga daliri. Napakalalim ng pagkakabuo ng hanay.
Si Winborn ay isang titan ng alchemy daw, ngunit hindi niya lubos na naiintindihan ang mga pormasayo ng array. Ang tanging naramdaman niya lang ay ang pagbuo ng array ay napakakomplikado, napakalalim. Ngunit kung ang pagbuo ng array na ito ay kayang pinuhin ang mga medicinal pills, hindi niya alam. Malamang, hindi nito kayang pinuhin ang kahit anong tableta. Ang pagpino ng isang medicinal pill tulad ng South Battle Ancient Spirit Pill gamit ang formation daw ay isa lamang biro. Kung wala ang pagpapahusay ng medicinal cauldron, kung wala ang mahusay na fire controlling arts, at kung wala lamang ang isang malaking hanay, gugustuhin mo bang pinuhin ang isang divine pill na lumampas sa peak and spirit? Walang iba kundi ang pag-asam. Ganito ang opinyon ng mga taong naroon. Hindi naman sa minamaliit nila si Mateo. Sa kabaligtaran, ang talento ni Mateo ay tunay na humanga sa kanila. Masyado lang malakas ang kalaban. Sa harap ng isang matataas na uri ng nilalang tulad ni Winborn, hindi karapat-dapat banggitin ang talento ni Mateo. Gaano man kataas ang talento, kailangan may hangganan. At ang hangganang ito ay huminto sa harap ng Winborn, ang hindi magagapi na bundok na ito. Walang ibang dahilan kundi dahil si Winborn ang kumakatawan sa tugatog ng alchemy daw. Sa pagkakataong ito, ang hanay ng mga tauhan na binuo ni Mateo ay mas komplikado kaysa dati. Walang nakitang problema si Mateo sa kalaban na ito na si Winborn. Tunay ngang makapangyarihan siya. Sa pamamagitan ng pagpipino ngayon lang, marami pang natutunan si Mateo mula sa kanya. Sayang lang at siya pala ang kalaban na nakasalubong niya. Siya, si Mateo, ay hindi isang makapangyarihang nilalang na nagpapanggap na nasa antas ni Nuno. Isa siyang tunay na makapangyarihang nilalang na nasa antas ni Nuno. Ang hanay na ito, inihanda ni Mateo sa halos buong araw. Ang mga spirit-linked divine pills ay kumakatawan sa tuktok ng alchemy daw. Ang tinatawag na spirit link, ay talagang nahawakan na ang pinagmumula ng dakilang daw. Ang spirit-linked divine pills ay halos kasing layo na ng Dao pills. Pero ang lawak ng buhok na ito ay abot tanaw. Mayroong isang walang kapantay na matibay ngunit manipis na pelikula. Makikita mo ang laman nito, ngunit hindi mo ito mahahawakan. Si Winborn, ang ganitong antas ng makapangyarihang nilalang, ay tuluyang naharangan sa labas ng pinto ng Dao pill ng manipis na pelikulang ito. Dahil hindi nila kayang pinuhin ang mga tableta ng Dao, maaari na lamang silang maging mga disipulo magpakailanman. Gaano man sila kalakas, malalakas lang din sila sa antas ng mortal. Hindi naranasan ni Mateo ang huling yugto at dakilang pagtatapos ng Ancestor Realm, ang dalawang realm na ito, ngunit direkta niyang narating ang pinagmumula ng alchemy Dao. Pero nang ibalik niya ang tingin, ang orihinal na walang kapantay na komplikadong mga tabletang panggamot ay nasa harapan niya rin. Ang South Battle Ancient Spirit Pill ay isang bawal na pag-iral sa paningin ng ibang tao. Pero sa harap niya, ganito lang ang lahat. Maaari niyang gamitin ang formation daw upang unti-unting suriin ang medicinal pill, pagkatapos ay tapusin ang pagpino sa formation daw ayon sa itinakdang routine. Nang ipadala niya ang mga spirit medicine sa array formation, biglang naglabas ang grand array ng isang nakasisilaw na liwanag. Isang kapangyarihan ng Great Dao na mas malakas pa kaysa noong biglang bumaba si Winborn Refined, dumagsa sa array formation. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat sa sandaling iyon. Ito. Napakalakas na aura ng Dao. Kaya ba talaga niyang pinuhin ang isang Spirit Link South Battle Ancient Spirit Pill? Imposible ito. Sa wakas ay lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Winborn. Ang dating kawalang bahala ay matagal nang napalitan ng pagkabigla. Kahit 10,000 beses siyang hindi makapaniwala na kayang linawin ni Mateo, sinasabi ng Loika sa kanya na talagang nagtagumpay si Mateo. Sa pagbabasa ng kanyang antas ng kaharian, paano niya hindi maintindihan ang ibig sabihin ng nakakatakot na aura ng Dao na ito. Di nagtagal, naglaho ang hanay ng mga sangkap, at namuo ang gamot na gamot. Isang alon ng aura na agad na ikinabahala ng mga tao ang kumalat. Mapang-ipang espiritual na enerhiya, tila nakakita ako ng isang buhay na bagay. Isa ba itong isang banal na tableta ng Spirit Link? Parang nakita ko na ang dakilang Dao ng langit at lupa. Talagang nagtagumpay siya sa pagpino. Nasaan nga ba ang kanyang mga limitasyon? Natulala ang lahat.
Sa kanila, ang karamihan ay unang beses na nakakita ng isang spirit-linked divine pill. Ang ganitong antas ng medicinal pill ay kumakalat lamang sa mga kamay ng mga matataas na makapangyarihang tao. Kahit ang mga powerhouse ng Ninth Firmament Heavenly Emperor ay maaaring hindi pa rin sila nakikita noon. Maraming tao ang tumingin sa gamot na iyon. Namumula ang kanilang mga mata. Inggit. Ang nakapagpapagaling na epekto ng isang spirit-linked divine pill ay sadyang hindi maisip. Magnus, bakit ka pa natutulala? Nakita ni Mateo na nasa kawalan pa rin ng ulirat si Magnus. Kaya pinaalalahanan niya si Magnus. Nang inig ang buong katawan ni Magnus, bigla niyang naramdaman ang sunod-sunod na nakamamatay na tingin na dumapo sa kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.